Marco, ikaw. Bakit? Alana, ikaw ay nagmamataas. Gusto ko ang 10,000 piraso ng ginto para yumuko sa akin ang lahat. Ngayon, ang mahiwagang kakayahan ng pagkabuhay muli ay mapapasa pamilya Suna. Tingnan mo ang iyong itsurang walang kwenta. Alana, pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang anak sa labas na galing sa probinsya. Iyon ay, Karapat-dapat ka bang pumasok sa hardin ng pamilya Huo? Hindi ako namatay. At napunta pa ang aking kaluluwa sa kapareho ko ng pangalan sa katawan ng isang batang babae. ano ang gusto mong gawin? Kahit ako ay isang anak sa labas, bitawan mo ako. Ngunit ako ay may dugo ng pamilya Huo. Wala kang karapatan magwala dahil mas bata ka. Galawin mo ako, hindi ka patatawarin ng tatay ko. Kuya, Ang tubig ay hindi lalim. 5 talampakan lang. Hindi ka malulunod nito. Matuto kang maging disente. Gino, Iligtas mo ako. anak sa labas. Talagang walang modo. Ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Huo. Kahit ako ay anak sa labas, kailan naging tungkulin mo? Alipin, naturuan ako ng leksyon? Isang supling ng Querida ay bastardo lamang. Sa bahay na ito, mas mababa ka pa sa aso ng kuya. Anong gusto mong gawin? Ituturo ko sa'yo kung sino ang dapat sundin. Anong gagawin mo? Ngayon, malinaw na ba? Pinalo mo ako. Ito ay ang aking mukha. Ako ang naging ninuno ng pamilya Huo. Alana Santos, ang tapang mo naman. Sila ang mga saling lahi ng pamilya Huo. Ano ba ang balak mo? Mga miyembro ng pamilya Huo, ang sakit na minana sa dugo ay nalulunasan. Nasaan si Marco Reyes? Ano ang mga kalokohang sinasabi mo? Sa harap ng ninuno ng pamilya Huo, banggitin ang pangalan ni Marco Reyes. Si Kuya ay lampas lang sa 50, ay nakaratay na dahil sa sakit. Kaunting araw na lang ang natitira. Ikaw, sa panahong ito, ay binabanggit ang patay na si Marco Reyes. Gusto mo bang sumpain ako, ang pinuno ng pamilya Huo? Tatay? Si Alana, gusto niya akong lunurin. Ikaw, sa sarili mong kapatid na lalaki, ginawa mo ang ganoong kalupitan. Pumunta ka sa bahay dalanginan ng pamilya, kopyahin ang aklat ng pamilya. Kopyahin hanggang umaming ka ng iyong pagkakamali. Mga 500 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos akong patayin ni Marco Reyes, gusto niyang nakawin ang aklat ng medisina. Siya ay hinarang ng mga miyembro ng pamilya Huo ng buong tapang. Kaya napanatili ang fragmento ng aklat ng medisina. Simula noon, ang pamilya Huo ay umasa sa naiwan na kalahating aklat ng medisina upang gamutin ang mga miyembro ng pamilya. Bagaman binago nito ang tadhana ng kamatayan sa edad na 35 na tiyak na mamamatay, ngunit ang buhay ay napahaba lamang hanggang edad 50. Sa kabutihang palad, ang langit ay nagbigay sa akin ng isa pang pagkakataon na ulitin. Ang pamilya Huo ay aking ililigtas. Alana, ay lumuhod ng isang araw at isang gabi na. Alam mo na ba ang iyong pagkakamali? Hindi alam ni Alana kung ano ang kanyang pagkakamali. Gumamit ka ng dahas sa sarili mong kapatid na lalaki. Muntik mo na siyang mapatay, ngunit sinasabi mo pa na hindi mo alam ang iyong pagkakamali. Kung hindi dahil sa iyo, namatay ang ina mula sa probinsya. Hindi kita isasama sa pamilya Huo. Ang mga aral ng ninuno ng pamilya Huo ay malinaw na nagsasabi, isang buhay, isang pag-ibig. Mula nang itatag ng ninuno ang patakaran, wala nang pahintulot na magkaroon ng kirida at walang pag-iwan sa asawa at anak. Ang ugat ng lahat, ikaw. Ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ikaw. Bakit bigla siyang nag-iba na parang ibang tao? Ginoo, hindi maganda. Ang pamilya So ay nagbigay ng isang orasan sa pinuno ng pamilya. Pumunta kayo sa labas at tingnan ninyo. Ano?
Kami ng pamilya Su ay nabalitaan na ang pinuno ng pamilya Huo ay umabot na sa edad 50 at malapit nang mamatay dahil sa sakit. Kami ay labis na nalungkot, kaya naman nagpadala kami ng bagay na ito bilang pagpapakita ng aming pakikiramay. Buhay pa ang pinuno ng aming pamilya. Ang pamilya Su ay nagbigay ng masamang omen. Sadyang sinusumpa nila ang pamilya Huo. Alam naman ng lahat, kayong mga miyembro ng pamilya Huo, dahil sa minanang sakit, ay hindi nabubuhay ng lampas sa 50. Ang maagang pagbibigay ng mga ito ay mula sa pamilya Su, isang taos-pusong handog. Ang pamilya Huo at ang pamilya Su ay magkaaway sa loob ng isang siglo. Kunin ang inyong mga bagay at lumayas sa teritoryo ng pamilya Huo. Ang pagkamatay ng pinuno ng pamilya Huo ay hindi maiiwasan. Mayroon pa bang tao sa pamilya Huo na kayang pasanin ang responsibilidad ng isang siglong pamilya? Ang pinuno ng pamilya Su, dahil sa pagtingin sa pamilya Huo bilang isang pamilya ng manggagamot, ay handang kunin ang tatak ng pamilya Huo. Mula ngayon, ang pinuno ng pamilya Su ang hahawak sa kalahating aklat ng medisina ng pamilya Huo. Isang magandang bagay iyon. Umalis kayo. Itong batang babae, ano ang ibinuhos mo sa akin? Ang aking bunso ay may alagang aso na nagngangalang Laifu. Ito ang sariwa nitong ihi ng aso. Ihi ng aso. Paano mo nagawang magbuhos ng ihi ng aso sa akin? Bumalik kayo at sabihin sa inyong pinuno, ang aklat ng medisina ng pamilya Huo, kahit maging abo, ay hindi mapupunta sa kamay ng pamilya Su. Teka lang kayo. Kapag namatay na ang inyong pinuno at naging pamilya Su na ang pamilya Huo, Tingnan natin kung matatawa pa kayo. Umalis na tayo. 3 buwan nang nakaratay si Kuya. Sa ating henerasyon, ang pamilya Huo ay wala ng pag-asa. Hindi naman natin matatakasan ang kapalaran na mamatay sa edad na 50. Bakit pa nating ipagpipilitan ang tatak ng pamilya Huo? Kung ang ninuno ng pamilya Huo na si Alana Santos at ang kalahating aklat ng medisina ay hindi ninakaw ng pamilya Su, hindi sana naranasan ng pamilya Huo ang kahihiyang ito. Mamamatay din naman tayo. Kaya't sa mga natitirang taon, buhayin natin ng magaan. Umuwi na at magpahinga. Ang buhay ng pinuno ng pamilya Huo, kaya kong iligtas. Ikaw lang ni hindi ka pa nakapasok sa klinika ng pamilya Huo at nagsasabi kang kaya mong iligtas ang tatay ko? Alana, ano bang kalokohan yan? Hindi ka pa ba nasusuka sa pagluhod? Bagong dating pa lang siya sa pamilya Huo, gusto na niyang sumikat sa pamamagitan ng pagmamalaki. Sabi na nga bang anak sa labas? Maraming lihim, mukhang totoo nga. Ang pamilya Huo sa bawat henerasyon ay dumaranas ng sakit na minana. Bagamat hindi kayang gamutin ng manggagamot ang sarili, tingnan ko, ngunit ang ninuno ng pamilya Huo kahit maikli ang buhay ay walang problema. Ay walang sawang nagligtas ng mga tao. Naiintindihan mo ba? Ang dangal ng mga ninuno ay naipapasa sa bawat henerasyon. Alis na. Hinding-hindi ko hahayaan na mawala ang pamilya Huo ng ganito. Ang batang ito ay ibang-iba sa mga naririnig ko tungkol sa kanya. Ang kanyang aura at tibay ay hindi mukhang bagong tapos na dalaga. Ito ay may prinsipyo, sayang at mali ang direksyon. Upang ganap na mabunot ang ugat ng sakit, kailangan ng pagpapalabas ng masamang enerhiya, paglilinis ng lason, at dumi at pagpapatatag ng enerhiya. Sa loob ng 3 buwan, gagaling siya sa gamot. Ang buong pamilya Huo ay sumuko na at naghihintay mamatay. Ang nag-iisa na may dangal ng pamilya Huo ay naging ganito. Sa panahong ito, pinapunta ako ng langit, ibig sabihin, ang pamilya Huo ay hindi dapat mamatay. Nagtagumpay. Tigil. Anong ginawa mo sa tatay ko? Pinuno ng pamilya. Kuya, ikaw ang may gawa nito? Ikaw kuya, tingnan mo ang mabuti mong anak na babae. Gusto niyang patayin si kuya. Kung mawala si kuya, matatapos na ang pamilya Huo. Alana, ang tatay ko araw-araw ay dumaranas ng sakit na tila pumuputok ang kanyang mga laman loob. Bakit mo pa siya pinahihirapan? Bakit? Noong nakaraan, sinaktan mo ang bunso. Akala ko lang ikaw ay likas na mainggitin kulang sa disiplina. Hindi ko inakala. Ngayon ay lalo ka pang nagpapakatigas. Naglakas loob kang saktan ang pinuno ng pamilya Huo. May sama ka ba ng loob sa pamilya Huo? Gusto mo bang isa-isahin kaming patayin? Kayo, bilang mga salinlahi ng pamilya Huo,
ay napakawalang alam. Ang kinasasadlakang pagbagsak ng pamilya Huo ay hindi dahil sa sakit, kundi sa tao. Lahat kayo ay nag-aral ng medisina, ngunit ang dahilan ng kanyang pagsusuka ng dugo, hindi ninyo alam kung ano. Ang aklat ng medisina na binabasa ninyo ay tila napunta sa tiyan ng aso. Ikaw pa ang nagtuturo sa amin? Mabuti. Sa tingin ko, wala nang lugar para sa iyo sa pamilya Huo. Bukas ng umaga, iimpake mo na ang iyong mga gamit at umalis ka na. Sandali. Ang pulso ng pinuno ng pamilya ay talagang mas malakas kaysa dati. Totoo? Ang paghinga ni Kuya ay talagang mas kalmado na. Nawala ang namuong dugo sa dibdib, kaya natural na naging maayos ang kanyang paghinga. Sa iyong murang edad, hindi ka pa natutong mag-aral ng medisina. Ikaw, paano mo ito alam? Dahil ako ay si Alana Santos. Ang mga araw na ito, si Kuya ay labis na naghihirap. Marami kaming naisip na paraan. Wala namang nakapagpagaan. Baka siya talaga ang ninuno ng pamilya Huo. Pag-anib ni Alana Santos. Paano naman nangyari iyon? Sa kwarto ni Kuya. Napakaraming pananaliksik, ang aklat ng medisina tungkol sa sakit na minana ng pamilya Huo, tiyak na sinubukan lang niya ng basta-basta. At nagkataon na tama. Oo nga, tita. Ikaw naman, isang doktor ka. At naniniwala ka pa sa pag-anib? Ngunit sa mundong ito, maliban sa aklat ng medisina ni Alana, walang ibang makakapagligtas sa pamilya Huo. Wala nang ibang paraan. Sinabi ko na. Kaya kong iligtas si Ricardo de la Cruz. Hanggang kailan ka magpapakatanga? Kailan? Ang buhay ng pinuno ng pamilya ko. Ikaw, isang batang babae lang, ang makikialam. Kung ito ay kumalat, tatawanan tayo ng lahat. Nakulong sa katawang ito. Ang pagsasabi ng mga ito talagang mahirap paniwalaan. Ngunit ang buhay ng pinuno ay dapat iligtas. Dahil ang aklat ng medisina ni Alana, ang tanging paraan para iligtas kayo kung magagawa kong kumpletuhin ang kalahati. Maniniwala ba kayo sa akin? Totoo ba ang sinasabi mo? Kaya mo ba talagang kumpletuhin? Ate, tutulungan mo ba talaga siyang magpakabag? Malapit na ang katapusan ni Kuya. Hindi ba natin siya hayaan na lang na mamatay ng payapa? Oo nga, nanay. Kung isang bata lang siya ay kayang kumpletuhin ang manuskrito, iyan ay kahihiyan ng pamilya Huo. Ito lang ang tanging pagkakataon na makapagligtas sa inyo. Sigurado ka bang gusto mong isuko? Ang paniniwalang maililigtas mo ang pamilya Huo? Mas maniniwala pa ako sa asong nagsasalita? Nalilito na rin talaga ako. Siya'y isang batang babae lamang. Paano niya magagawa iyon? Nag-aalala ka lang kaya nagkakaganito. Tama na. Sa tingin ko, huwag ka nang maghintay hanggang bukas. Ngayon ko na siya palalayasin sa pamilya Huo, simula ngayon. Bawal na siyang tumapak sa pamilya Huo. Walang alam na kabataan. Naghahanap ng kamatayan. Ano ang sinabi mo? Sabihin mo nga ulit. Tama na. Hindi na rin kailangan ang manuskrito. Matagal nang walang malay ang pinuno ng pamilya. Kailangan mo lang pumunta araw-araw upang mag-acupuncture sa kanya para maibsan ang sakit. Nanay, Nakapagdesisyon na ako. Ngayong ganito na ang sitwasyon. Wala nang saysay ang iba. Pwede akong pumunta araw-araw upang mag-acupuncture kay Ricardo de la Cruz. Pero may isa akong kahilingan. Simula ngayon, maliban sa ginang ng pinuno ng pamilya, ang silid na ito ay walang sino man ang maaaring pumasok. bakit? Ako ay ako. Pinapayagan kita. Basta't ang pinuno ng pamilya ay makaalis ng payapa. Nandito ako. Hindi siya mamamatay. Sa loob lamang ng 7 araw, gigisingin ko siya. Tingnan natin pagkalipas ng 7 araw kung paano mo ito tatapusin. Sige na, mananatili ako rito. Kayo, bumalik na sa inyong mga silid. Noong una, hindi ko dapat ibinalik ang salot na ito dito. Sandali lang. Sa murang edad mo, may alam ka sa medisina? Sino ang nagturo sa iyo? At sino ang maestro mo? Wala akong maestro. Ang sining ng medisina ko ay natutunan ko mula sa aking ama. Tumutukoy ba siya sa pangalawang asawa ng kanyang ina mula sa probinsya? Maaaring siya ay isang hindi kinikilalang alagad ng isang pamilya ng tradisyonal na manggagamot. Sige, naiintindihan ko. Pwede ka nang umalis. Leo, ang bata mo pa. Paano kung hindi ka pumasok sa paaralan? Ayoko.
Hindi naman ako aabot ng 50 taon. Bakit pa ako mag-aaral? Kung ayaw niya, wag na. Mayaman naman ang pamilya Huo, ibibigay na lang sa kanya lahat. Ako, konti na lang ang natitira kong buhay. Ang perang hindi ko magugugol. Iiwan ko na lang sa kanya. Isang grupo ng mga taong walang pag-asa at walang dignidad. Kaya naman ang pamilya Su ay hindi na nagbibigay halaga sa pamilya Huo. Ang mga salinlahi ng pamilya Huo hindi dapat masira ng ganito. Anak, makinig ka. Maglaro ka na lang sa eskwela, okay ba? Ayoko. Kung hindi ka ngayon pumasok, babaliin ko ang mga binti mo. Pupunta ka ba sa paaralan? Hindi ako pupunta. Alana, ano ang ginawa mo sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Isasama ko muna si Bunso sa paaralan. Anong bunso? Tara, ang galing talaga ni Alana. Kahit si Leo na batang pasaway ay napasunod niya. Natututo si anak ng masama sa iyo. Sabi mo, gaano ka nakatagal hindi pumunta sa klinika? Pupunta ako. Sige. Punta na. Pupunta na ako. Pupunta ako. Pitong araw akong nag-acupuncture ng sunod-sunod. Bumuti na ang kalagayan. Hindi magtatagal, magigising na siya. Totoo man o hindi, kahit papaano, kaya niyang pagaanin ang sakit ng pinuno ng pamilya. Sapat na iyon. Salamat sa iyong pagod, Alana. Pumuti na ang pulso niya. Ang husay talaga ni Alana. Baka yung sinabi niyang pagkatapos ng 7 araw magigising ang pinuno ng pamilya ay totoo rin. Ginang, oras na para kumain. Si. Sige, kain na tayo. Nasaan ang karne? Bakit nasa tabi ni Bunso lahat? Natatakot si nanay na baka hindi ka malusog. Sa susunod na hapunan, huwag kumain ng masyadong mamantika. Gusto kong kumain. Mama, ayaw ko ng karne. Gusto ko ng gulay. Huwag karne. Sofia, magpakabait ka. Kailangan makinig ka. Kumain ka pa ng ilang piraso ng karne at bibigyan ka ni mama ng reward, okay? Sobrang ingay. Anong klaseng asal yan? Kain. O hindi kumain? Kakain na ako. Ako, hindi na ako iiyak. Kakain ako ng maayos. Nakalimutan na ba ang mga panuntunan? Ang pagkuha ng pulso bago kumain, mga lumang eswelang patakaran na iyan, wala na yan mahigit 10 taon na. Ngayon ay ibabalik mo na naman. Para saan? Ang panuntunan ay panuntunan. Dati ay nakalimutan. Ngayon ay kailangan ibalik. Ako ang iyong ama. Hindi, ako ang iyong ama. At pinapakialaman mo pa ako? Alana? Ikaw, isang batang babae? Nagpapakamatanda? Naadik ka na yata? May takot ba sa'yo? Kain. Sundin si Alana. Ang iba, bawal ang anumang pagtutol. Sa mga nakaraang taon, ang pamilya Huo ay itinatakwil ng ibang pamilya, ng manggagamot ay itinakwil, hindi lang dahil sa kasaysayan ng sakit sa pamilya, kundi pati na rin dahil sa mga salinlahi ng pamilya Huo ay lalong nagiging hindi naaayon. Ang aral ng ninuno at tradisyon ay lubusang nakalimutan. Makinig kay Alana Santos. Nanay, ang mga panuntunan ay makaluma na iniwan. Hindi na ginawa sa loob ng 10 taon. Bakit nung banggitin ni Alana Santos ay papayag kayo agad? Hindi ako gagawa. Kung ayaw mo sa susunod, huwag ka nang sumama sa hapagkainan. Kumain na tayo. Ang tanging sumusunod sa aral ng ninuno sa pamilya Huo at may pangunawa ay isang hindi kasabi sa pamilya. Isang munting anak sa labas. Ay nangangahas na turuan ako?
At pinagsabihan pa ako ng nanay, papalayasin kita sa bahay na ito balang araw. Tingnan ko kung anong masamang sining ang ginamit mo kay tatay na masamang sining. Sinabi ni Alana Santos. Sa panahon ng pag-acupuncture, walang sino man ang pinapayagang pumasok. Nanay, ako ang tunay na anak ni tatay. Gusto ko lang pumasok para punasan ang katawan. Ano ang problema doon? Ako na. Umalis ka na. Bukas ay ang huling araw ng 7 araw na sesyon ng paggamot. Hindi dapat magkaroon ng anumang pagkakamali. Kung hindi ang pinuno ng pamilya ay nasa panganib sa buhay, Hindi mo ba sinabi na sa loob ng 7 araw magigising si tatay? Bukas na ang huling araw. Tingnan ko kung paano mo ito tatapusin. Ngayon, mag-acupuncture ako kay tatay. Hindi mo na kailangang pumasok. ngayon ang unang sesyon ng paggamot, huling araw. Napakahalaga. Maaari mong lokohin ang nanay ko, ngunit hindi mo ako maloloko. Sa iyong kaunting, walang kwentang kakayahan. Baka naman, sa ninuno ng pamilya Huo na si Alana Santos, mas magaling ka pa ba? Bawat segundong maantala. Si Ricardo de la Cruz ay mas lalapit sa kamatayan ng isang hakbang. Ikaw ay naglakas loob na banggitin ang banal na pangalan ng nakatatanda, kawalang galang sa nakatataas? Bilang panganay na anak na babae ng pamilya Huo, may karapatan akong turuan ka. Ikulong siya sa bahay dalanginan ng pamilya. Huwag siyang palabasin. Bitawan mo ako. Bitawan! Tatay! Sige na, magpahinga ka na. Ang pamilya Huo, kung wala ka, hindi naman mawawala ng pag-asa. Ibenta ang aklat ng medisina. Sapat na iyon para sa ating pamilya, makakain ng ilang henerasyon. Sabi ko, bitawan. Kung si Ricardo de la Cruz ngayong araw, hindi magising, ang pamilya Huo ay mahuhulog sa kamay ng kaaway. Kaya mo bang pasanin ang kasiraang puri na ito? Ano naman? Basta sapat ang pera, okay na. Tingnan mo ang tatay ko, na buong buhay niyang pinag-aralan. Sa huli, ganito pa rin ang kinahinatnan niya. Nakalulungkot, ang pamilya Huo na nagtiis ng mahigit 500 taon ay nagkaroon ng ganitong masamang salinlahi. Kaawa-awa si Ricardo de la Cruz na nag-alay ng buong buhay niya sa pamilya Huo, ngunit kahit ang tanging pagkakataong mabuhay, ay aagawin ng sarili niyang pamilya. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng tatay ko. Nakakahiya kang maging anak ni Ricardo de la Cruz. Isang araw na mas maaga siyang umalis, ay isang araw na mas kaunti ang paghihirap. May mali. Ngayon, ang huling sesyon ng paggamot. Kung hindi ako papasok, ang huling hininga ni Ricardo de la Cruz, baka hindi na niya kayanin. Alana Santos! Ang pamilya Huo ay hindi tumatanggap ng tulad mo, kaya itatapon ka na lang namin para mamatay. Talaga? Ano ang ginawa mo sa akin? Hindi ba sinabi ko sa iyo? Bawal kang pumunta sa kuwarto ng iyong ama. Nanay, si Alana Santos ay isang manloloko. Sabi niya magigising si tatay ngayon, ngunit hanggang ngayon walang reaksyon si tatay. Papatayin niya ang ating pamilya Huo. Bilisan ninyo at harangin siya. Pinuno ng pamilya. Pinuno ng pamilya. Nagpakita na ang ninuno. Iniligtas ako ng ninuno. Kuya, Pamilya Huo. Kumusta na ang pamilya Huo? kuya, 3 buwan ka nang walang malay. Kakagising mo lang. Pinuno ng pamilya. Kuya. Kuya, totoo bang? Panandali ang pagbuti bago mamatay? Kuya, mamamatay ka na ba talaga? Sinabi ni Alana na magigising ang pinuno ng pamilya ngayong araw. Nagising nga siya. Natupad lahat ng sinabi niya. May isa pang pag-asa. Ginang de la Cruz, may problema. Dumating ang pinuno ng pamilya Su kasama ang kanyang mga tauhan. Sumalakay sa ating tahanan. Ano?
Ginang de la Cruz, kinakalkula ko ang mga araw. Ngayong araw ay ang araw ng kamatayan ng pinuno ng pamilya Huo. Nagdala ako ng isang magandang kabaong para sa pinuno ng pamilya Huo, para sa kanyang bangkay. Nabigo ang iyong inaasahan. Ang aming pinuno ng pamilya ay maayos. Buhay pa siya. Ginang de la Cruz, Ricardo de la Cruz, tiyak na hindi siya makakalampas ngayong araw. Kung sa ngayon ay, ibibigay mo ang selyo ng kapangyarihan at aklat ng medisina sa akin. Kaming pamilya Su, mapoprotektahan ang inyong mga ulila sa natitirang mga dekada, mamuhay ng payapa. Kapag naubos ang insensong ito, magigising ka. Hindi ko hahayaan ang pamilya Huo mapunta sa kamay ng pamilya Su. Ang inyong pamilya Su, 100 taon na ang nakalipas, ninakaw ninyo ang aklat ng medisina ng pamilya Huo. Ngayon, gusto ninyo ang aming ari-arian, walang kahihiyan kayo, at namamana ang inyong karumal-dumal na ugali. Ang pamilya Huo ay laging nagkukunwaring mataas. Hawak ang iniwan ng ninuno, kalahating aklat ng medisina, itinuring na kayamanan. Ngunit hindi man lang maintindihan ang kahit kalahating salita. Ginang, hindi ka kabilang sa pamilya Huo. Hindi mo kailangang dumanas ng sakit na iyon. Pero ikaw dapat mong isipin ang mga susunod na henerasyon ng pamilya Huo. Isipin mo. Nanay, ako at si Tito ayaw din naming maging pinuno ng pamilya. Kung gayon, ibigay na lang sa kanila. Kahit na ang pamilya Huo ay may isa na lang natira, ang aklat ng medisina at ang selyo ng kapangyarihan, hinding-hindi mapupunta sa mga taga-pamilya Su. Ricardo de la Cruz ay tiyak na hindi makakalampas ngayong araw. Sinabi kong mamamatay siya sa hating gabi. Hindi siya aabot sa madaling araw. Sa nakaraang 500 taon, ang araw ng kamatayan ng bawat pinuno ng pamilya Huo lahat ay naitala namin dito. Ngayon, si Ricardo de la Cruz kahit may hininga pa, tiyak na mamamatay ngayon. Sino ang nagsabing si Ricardo de la Cruz ay tiyak na mamamatay ngayon? Saan galing ang batang babae na ito? May karapatan ka bang magsalita dito? Karapat-dapat ka bang makialam dito? Sa loob ng ilang minuto, si Ricardo de la Cruz ay magigising ng kusa. Batang babae ang pamilya Huo ay ganito, linoloko kayo ng mga ito. Ikaw ay inapo ni Marco Reyes. Lapastangan, ang banal na pangalan ng ninuno ng pamilya Su ay maaaring sabihin ng isang batang babae na tulad mo. Tulad nga ni Marco Reyes Bobo at parang baboy. Alana, baliw ka! Ngayon, si tatay ay may panandali ang pagbuti bago mamatay. Nagsasalita ka ng walang pakundangan at iniinsulto ang pamilya Su. Ang buong pamilya Huo ay masisira dahil sa iyo. Kakagising lang ni Ricardo dahil hinarang ako ni Andrea sa pag-acupuncture sa kanya, kaya nagkaroon ng baliktad na daloy ng enerhiya at dugo, kaya siya ay nawalan ng malay. Ang malubhang sakit ng inyong pamilya Huo ay magagamot lamang ng pamilya Su sa pamamagitan ng kalahating aklat ng medisina na ito. Sa inyong mga kamay, ang mga fragmento at sirang bahagi ay walang silbi. At gusto niyong pag-usapan ang paggamot? Ikaw, anong tingin yan? Bakit ka nagagalit sa isang batang babae? Hayaan mo siyang magmatigas. Si Ricardo ay tiyak na mamamatay ngayon. Bakit ka nagmamadali? Maging ang araw ng pagkagising ay kanyang eksaktong natantiya. Baka siya talaga ay may paraan para gamutin ang sakit na minana ng pamilya Huo? Pustahan tayo? Ano ang taya? Dahil sigurado kayo na ngayon ang huling araw ni Ricardo. Kung hindi siya magising, aalis kami sa pamilya Huo kung si Ricardo ay ligtas. Ibabalik nyo ang kalahating aklat ng medisina na ninakaw nyo sa pamilya Huo sa amin. Luhod sa harap ng ninuno ng pamilya Huo at aminin ang inyong kasalanan at humingi ng tawad. Kaysa maging biktima lang. Sige, subukan natin ito. Pumapayag ako. Sa panukala ni Alana, Don Mateo Suarez, makikipagpustahan ka ba? Nanay, baliw ka na ba? Ang gusto ng pamilya Su ay ang aklat ng medisina at selyo ng kapangyarihan. Ngayon, gusto mong isugal ang buong pamilya Huo bilang taya. Kapag natalo tayo sa pustahan, sa oras na iyon, wala na tayong matitirhan kahit saan. Magmamakaawa lang tayo. Mamamatay na lang tayo. Wala kang kwenta. Akala mo ba kung ibibigay mo ang mga ito ay matatapos na? Dahil sa kawalang awa ng pamilya Su, magbibigay ba sila sa iyo ng kahit kaunti? Sige, pustahan tayo. Mas malaki pa. Si Ricardo de la Cruz. Kung magising siya ngayon. Ako, Don Mateo Suarez, ay hihiga sa kabaong na ito. Hayaang dalhin ng pamilya Huo ako sa lansangan. Miguel,
bantayan mo si Ricardo de la Cruz. Huwag hayaang ang pamilya Huo ay magpalit ng tao o manloko. Ama, tiyak na mamamatay si Ricardo de la Cruz ngayon. Kapag nakuha na natin ang kalahating aklat ng medisina, sa oras na iyon, ang pamilya Su ang magiging nangungunang pamilya sa loob ng isang siglo. Binabati kita, Ama. Natupad ang iyong hangarin. Binabati namin ang pinuno ng pamilya sa katuparan ng kanyang hangarin. Ginoong Mateo Suarez, maaari ko itong kunin ngayon din. Maari ba akong bigyan ng pagkakataong mabuhay? Huwag kang makipagpustahan sa batang babae na iyon, pwede ba? Andrea, ipinagbili mo ang ating mga ninuno para sa sarili mong kaligtasan. Yumukod ka sa ating mga kaaway. Pinalaki ka ng pamilya Huo sa loob ng maraming taon. Mas mabuti pa ang asong bantay. Tumahimik ka! Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ipinanganak ako sa pamilya Huo. Sapat na iyon upang maging malas. Kung gusto mong mamatay, mag-isa ka. Huwag mo akong isama sa iyong kapahamakan. Ikaw, duwag ka. Bakit ba may anak akong gaya mo? Bakit si Alana? Ilang salita lang. Pinaniwalaan mo na siya? Gusto ko lang mabuhay. Ano bang mali ko? Para mabuhay ka, maipagbibili mo ang pamilya? Mahigit 20 taon kang pinalaki ng pamilya, sa karangyaan at masasarap na pagkain. Mabuti ang trato sa iyo. Naglakas loob ka bang sa isang kaaway magmakaawa? Ngayon na ang araw ng kamatayan ni tatay. Ito ang kapalaran ng pamilya Huo. Bakit ka matigas ang ulo? Para sa kaunting pagmamalaki? Sasama ba kami lahat sa'yo? Kumain ng hangin? Ate, ang sinabi ni Andrea, may punto naman. Kung gayon, ibigay na lang natin ang bagay sa pamilya Su. Ang pamilya Su ay malamang hindi naman maninira ng lubusan, di ba? Ninuno ng pamilya Huo, bawat salinlahi ay dumanas ng sakit, ngunit nagtiis ng daan-daang taon. Sa tingin mo ba wala silang naranasang paghihirap? Hindi nakatagpo ng kawalan ng pag-asa? Ibinigay nila ang lahat upang mapanatili ang yaman ng pamilya. Bakit sa iyo, masasayang ang lahat? Tigilan mo na yang pagpapanggap. Gusto ko bang isinilang ako sa maputik na pamilyang ito? Ibinigay sa akin ng pamilya ang katawang may maikling buhay. Ano bang masama kung gumastos ako ng yaman ng pamilya? Utang nila sa akin iyon. Ginoong Mateo Suarez, wag na kayong makipag-usap sa kanila. Kukunin ko na ang gusto mo. Subukan mo. Malapit na ang oras. Patay na. Talagang patay na. Kuya, Matapos na ang kalahating oras Ricardo de la Cruz, patay na. Magaling. Sabi na ang pulso. Dapat magising siya. Saan kaya nagkamali? Hindi kailangan kong tingnan. Alana, ito ba ang gusto mong resulta? Ginawa mong ganito ang pamilya Huo at gusto mo nang umalis? Talagang imposible. Siya ang iyong tunay na ama. Gusto mo ba talaga siyang mamatay? Umalis ka. Ano bang sinabi ko? Ang kabaong na ito ngayon, tama ang dala ko, di ba? Nagamit na, di ba? Ang bahay na ito ng pamilya Huo malas, hindi gusto ng pamilya Su. Pero ayon sa taya, lahat kayo ng pamilya Huo. Kailangan umalis kayo. Tawagin ang mga tao. Lahat ng tao dito, lahat ng gamit, linisin lahat. Malinis na malinis. Wala nang matira. Opo. Hindi pwede. Hindi pwede. Anong gagawin mo? Hindi mo pwedeng sirain. Anong ginagawa ninyo? Kuya, Buhay pa pala. Tao, itaboy ang mga hindi imbitadong bisita sa labas. imposible ito. Nakita ko kanina na patay na siya. Paano nangyari? Tulad ng nakikita mo. Si Ricardo de la Cruz ay maayos. Ginoong Mateo Suarez, tuparin mo ang iyong pangako. Walang kwenta. Doktor ka naman daw, pero hindi mo malaman kung buhay o patay. Itong karatula ay sulat kamay ng ninuno ng pamilya Huo, Ginoong Mateo Suarez. Lumuhod ka sa ilalim nito at humingi ng tawad sa mga ninuno ng pamilya Huo. Ikaw, Ano? Babaliin ba ng pamilya Su ang pangako?
Sandali. Sinabi mo kanina, natalo kayo. Hihiga kayo sa kabaong na ito at aalis. Bakit mo nakalimutan ang sinabi mo? Huwag kang abusado. Ginoong Mateo Suarez. Ngayon, nagdala ka ng tao sa aming pamilya Huo na may dalang kabaong at nagsalita ng walang pakundangan. Ito, ang tunay na abuso o ang pamilya Su ay pawang tulad ni Marco Reyes na hindi tumutupad sa pangako. Ginoong Mateo Suarez. Sige, umalis ka na. Ikaw, Umalis na tayo. Tatay, buti na lang okay ka. Akala ko iiwan mo na ako. Mahiya ka bang tawagin siyang tatay? Ginang, sa teorya, ang aking kalagayan ay hindi nagagaling. Pero bakit ako nagising? Si Alana Santos ang nagligtas sa iyo. Anong sabi mo? Alana Santos. Talagang isang Diyos na bumaba mula sa langit. Pagpalain ng langit ang pamilya Huo. Hindi ka pagganap na gumaling. Huwag kang masyadong ma-excite. Sa mga nakaraang araw, sa aking tainga, madalas akong may naririnig na boses. Ikaw pala yun. Tuwing dahil sa sakit, sobrang sakit, kapag gusto ko nang sumuko, sinabi niya sa akin, Nangana, ang kalagayan ng pamilya Huo, kailangan kong magising. Magpagaling ng may sakit. Ang pinaka-importante ay ang pasyente. May lakas ba siya ng loob na labanan ang sakit? Alana, may paraan ka ba talaga para gamutin ang sakit ng pamilya Huo? Hindi pa matatag ang kalagayan ni Ricardo kung magsasabi ako ng sigurado ngayon. Baka magdulot iyon ng pagdududa, walang buong katiyakan, ngiit maaaring subukan. Bata ka pa. Paano mo nalaman ang sining ng medisina? Noong una, sumunod ako sa maestro, naglibot sa iba't ibang lugar, nagpagaling ng may sakit, natuto ako ng maraming kakaibang paraan. Nailigtas ko ang marami na nasa kritikal na kalagayan, pero ito ay sumusunod lang sa aklat. Mabuti, mabuti rin. Ang ating pamilya Huo, may pag-asa pa. Kahit papaano, may pagkakataon pang subukan. Bakit naman naawa ang langit sa pamilya Huo? Binigyan ang pamilya Huo ng isang henyong katulad ng ninuno. Alana, ikaw ang dahilan kung bakit ako naging makasalanan sa paningin ni na tatay at nanay. Paano mo magkakaroon ng paraan para gamutin ang sakit ng pamilya Huo? Bago ka tuluyang tumatag sa iyong posisyon, kailangan kitang palayasin sa pamilya Huo. Don Mateo Suarez, may isang araw. Nahiyang-hiya ako sa harap ng isang bata. Kung ito ay kumalat, mawawala ba ang dangal ng pamilya natin? Ang batang babae na iyon. Ano ba talaga ang pinagmulan niya? Ama. Nagsaliksik na ako. Ang batang iyon ay si Alana Santos. Siya ang anak sa labas ni Daniel de la Cruz, anak sa labas. Ayon sa lohika Ricardo de la Cruz. Ngayon ay tiyak na mamamatay siya. Ang mga mangmang sa pamilya Huo, walang kakayahan. Para magising si Ricardo de la Cruz, tiyak na iyong anak sa labas, gumamit ng masamang sining ngayon. Natatakot ako na ang anak sa labas, masamang sining, talagang makapagligtas sa pamilya Huo. Kung totoo iyon, lahat ng aming mga plano ay magiging walang kabuluhan. Toto ba o peke ang kanyang kakayahan? Sunggaban natin siya at alamin. Papayag ba ang pamilya Huo na palayain siya? Ama, huwag kang mag-alala. May paraan ng anak mo. Andrea de la Cruz, alam mo ba ang iyong pagkakamali? Gusto ko lang mabuhay. Wala akong kasalanan. Ipapakita ko sa mga taga-Huo ang pagtataksil sa pamilya, ang mga nagbebenta ng kanilang ninuno para sa sariling pakinabang. Ano ba ang magiging kahihinatnan nila? Ngayon, bibigyan lang kita ng leksyon. Kung gagawin mo ito muli, ang aral ng ninuno ng pamilya Huo, hindi ka mapapatawad. Binibining Andrea de la Cruz. Ako si Miguel Suarez. Hindi ko alam kung ngayon, maaari mo ba akong makita? Lalabas na ako. Sinaktan ka nila. Mahigpit ang disiplina ng pamilya Huo. Karaniwan lang ang maparusahan.
Huwag mo na itong pansinin. Kahit na ang pamilya Su at pamilya Huo ay magkaaway sa henerasyon. Ngunit, binibini Andrea, ikaw ay mahalagang anak ng pamilya Huo. Ang pagmamahal ng pinuno ng pamilya Huo sa iyo ay kilala ng lahat. Bakit bigla kang pinarusahan ng ganito? Tiyak na may taong sadyang sumira sa relasyon mo sa iyong pamilya. Talaga bang ganon ang tingin mo? Ngayong araw na nakita kita sa pamilya Huo, alam ko na ang binibini Andrea ay isang taong hindi pangkaraniwan at katangi-tangi. Kaya naman hindi kita makalimutan. Kaya't naglakas loob akong sana hindi mo ako masisisi sa aking pagiging pabigla-bigla. Ang kasalukuyang kalagayan ng pamilya Huo ay tiyak na babagsak maaga o huli. Kung ako ay makapag-asawa sa pamilya Su, iyon ay isang magandang wakas. Hindi mo alam kung gaano ako nagdusa sa pamilya Huo, lalo na si Alana Santos. Siya ang dahilan kung bakit ako itinakwil ng aking mga magulang at sinumpa ng aking pamilya. Sabihin mo sa akin ang lahat ng iyong paghihirap, baka matutulungan kita na malutas ito. Talaga bang matutulungan mo ako? Kung maaari mong ilabas si Alana Santos. Ang pamilya Su ay maaaring mag-alis ng malaking hadlang na ito para sa iyo. Ang pagbibigay kay Alana Santos ay ang tinanggap na katibayan ng katapatan ko. Sige, pumapayag ako. Alana Santos, yung mga manuskrito ko dati nilagyan mo lahat ng notes. May notes na sa mga mali at kulang. Sana may mapulot kang aral. Ang mga kabataan ngayon, malawak ang isip, hindi katulad natin na nakulong sa lumang pamamaraan. Sa murang edad, ganyan na siya katalino. Ang pamilya Huo ay may isang henyo. Alana, baka sa hinaharap, ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay dapat sa iyo. Alana, kailangan mong mawala sa pamilya Huo. Ito ang lason ng pamilya Su. Walang kulay at walang amoy, hindi mahahalata. Pero magbabago ang sangkap ng orihinal na gamot. Ang taong nalason ay tiyak na mamamatay. Para palayasin si Alana sa pamilya Huo, kailangan niyang magkamali ng malaki. Ako na ang magpapainom kay tatay. Tatay nanay, ako noon ay nagkamali. Akala ko sa pag-atras ay magkakaroon ng kapayapaan. Minaliit ko ang ambisyon ng pamilya Su. Andrea, buti na lang natauhan ka. Hindi na sayang ang mga araw na ito na hindi makatulog ang iyong ina para sa iyo at puno ng pag-aalala. Lalamig na ang gamot. Painumin mo na. Pasensya na. Tatay, malapit na ang katapusan mo. Kahit pilitin mong tumagal ngayon 10 o 15 araw lang ang kaya. Kailangan kong isipin ang aking kinabukasan. Tatay? Pinuno ng pamilya. Alana, ano ang ginawa mo sa tatay ko? Ininom lang niya ang gamot mo at naging ganito siya. Gusto mo ba siyang patayin? Paano naman? Mga sangkap ng gamot, galing lahat sa botika ng pamilya Huo. Reseta ay sinuri din ng pinuno ng pamilya at ginang. Tigilan mo ang pagkukunwari. Ikaw ang naghanda ng gamot. Ikaw ang nagdala nito. Sino pa kundi ikaw? Nanay, si Alana ay kahina-hinala. Kailangan nating siyasatin siya ngayon. Hindi na siya dapat makapinsala sa tatay ko. Dahil matigas ang iyong paninindigan na ako ang may gawa. Sa loob ng palayok ng gamot ay may natitira pang dumi. Ilabas at suriin. Mabibigyang linaw ang aking pagkakasala. Ang mga sangkap na ito ay talagang nasa reseta. Nanay, may problema sa gamot na ito. Bakit ka nakatitiyak? Na gusto kong saktan ang pinuno ng pamilya. Dahil wala kang kakayahan. Nagmamayabang ka na kaya mong gamutin ang tatay ko. Ngayon, hindi mo na alam ang gagawin. Kaya naglason ka na lang. Kung gusto ko talaga siyang saktan, patay na siya ngayon. Ginang, pakiramdam ko, ang bara sa aking dibdib ay bumuti ng kaunti. Dahil walang problema sa gamot na ininom. Kaya nito na maalis ang bara sa iyong dibdib. At ang tunay na lason ay nasa ilalim ng mangkok. Paano naman?
Andrea de la Cruz, akala mo ang tinatawag mong lason ay talagang panlunas na ibinigay ko sa tatay mo para sa kanya? Akala mo hindi ko napansin na ginalaw mo ang mga gamot ko? Na hindi ko makikita? Dala niya ang lason para patayin ang pinuno ng pamilya. Kaya ginamit ko ito sa kanya at inilagay ko ang may lasong gamot sa gilid ng mangkok. Sa huli, ang lason ay pumasok sa balat dahil sa init at bumalik sa kanya ang masamang epekto. Ang lasong ito ay eksklusibo sa pamilya Su at ang panlunas ay gawa lang ng pamilya Su. Kahit hindi mo aminin, okay lang. Kapag gumalat na ang lason sa buong katawan, bigla ang kamatayan. Baka huli na ang lahat. Saan ka pupunta? Pupunta sa pamilya Su para humingi ng panlunas? Ako. Akala mo ba ibibigay ng pamilya Su sa iyo ang panlunas? Ang lason ng pamilya Su. Bakit nasa bote ka ng pamilya Huo? Sila ang nagbigay sa iyo ng lason. Tatay, nanay, pinilit ako ng mga ito. Kung hindi ko ginawa ito, papatayin nila ako. Ayaw ko rin ng ganito. Pakiusap, iligtas ninyo ako. Natatakot kang mamatay? Kaya mo pinahamak ang tatay mo? At gusto mo ring sirain ang buong pamilya Huo? Ang taong katulad mo hindi karapat-dapat mabuhay. Sa totoo lang, hindi ka aming tunay na anak ng tatay mo at ako. Ikaw at ang pamilya Huo, walang kahit anong relasyon sa dugo. Ang kinatatakutan mong sakit ng pamilya ay hindi mangyayari sa iyo. Imposible ito. Nanay, niloloko mo lang ako, di ba? Paano ako magiging hindi tunay na anak ninyo? Ang iyong ama ay dumanas ng sakit na minana. Ayaw naming hayaang ang sarili naming anak ay magdusa rin. Kaya, wala kaming tunay na anak. Hanggang 20 taon na ang nakalipas. Noong gabing iyon, maingat sa daan, madulas kapag umuulan. Itong bata, bakit iniwan dito? Hawakan mo. Ginang, may tadhana ang batang ito sa atin. Siya ay kawawa, kaya ampunin natin siya. Hindi ko inaasahan na pinalaki namin ang isang traitor na gustong patayin ang ampon na ama. Andrea, umalis ka na. Ang pamilya Huo mula ngayon, wala nang ugnayan sa iyo. Tinulungan mo ang pamilya Su na saktan ang iyong ama. Akala mo ba walang pakialam ang pamilya Su? Pagkatapos kang gamitin, itatapon ka nila na parang basura. And see you now? Alana, siguradong may paraan ka para iligtas ako, di ba? Pakiusap, iligtas mo ako. Noon, ang pinuno at ang ginang ang nagligtas sa iyo. Kung ililigtas ka nila ngayon, sila ang dapat magdesisyon. Tatay, nanay? Pakiusap, iligtas ninyo ako. Pakiusap. Ang pamilya Huo ay may malasakit. Hindi ka namin hahayaang mamatay. Alana, bigyan mo siya ng panlunas. Itinuturing lang kita bilang isang ordinaryong pasyente na aking gagamutin kapag naalis na ang lason mo. Umalis ka na sa pamilya Huo ng mag-isa. Ilabas na siya. Pinuno ng pamilya, anong kasalanan ang nagawa ko? Akala ko sana maari nating ampunin si Andrea at ibigay sa kanya ang pamilya Huo. At sa gayon, mapuputol na ang sakit ng pamilya Huo sa loob ng isang siglo. Ngunit hindi inaasahan kung sa simula pa lang mali na ba tayo. Hindi mo kasalanan ito. Si Andrea mismo ay sumuko sa tukso. Ngayong bumalik si Alana, hindi ba niya sinabi na may pag-asa pa ang pamilya Huo? Pinuno ng pamilya ginang ng pinuno ng pamilya. Huwag kayong mag-alala. Ang sakit na ito gagamutin ko kayo. Ginang, talaga bang papaalisin mo si Andrea sa bahay? Nag-aalala ka ba na magamit siya ng pamilya Su? Ito ay simple lang. May paraan ka? Ngayon pa lang nalaman ni Andrea ang kanyang pinagmulan. Tiyak na hindi pa alam kung saan patungo ang kanyang kinabukasan. Sa palagay ko, ang pinuno ng pamilya at ang ginang may pagmamahal pa sa kanya, kaya't ang gamitin natin ang pagkakataong ito upang subukan ang kanyang pagkatao. Mabuti rin. Bigyan siya ng isa pang pagkakataon, tingnan natin kung magbabago na ba siya. Kailangan ng tulong ninyong dalawa para dito. Ano?
Gusto mo bang magpasalamat ako sa iyo? O sadyang manlait sa akin? Sabi ng pinuno ng pamilya at ng ginang, kung wala ka nang gagawin, pwede ka nang umalis. Path, Alana, nagtagumpay ka na sa wakas. Gusto mo kaming lahat isa-isa palayasin lahat. Samantala na may sakit si tatay, ang kini ng ari-arian ng pamilya Huo. Sino ba talaga ang nasa likod nito? Iyo. hanggang ngayon ganito ka pa rin pinaghihinalaan mo ako ng walang batayan. Wala nang lunas. Maaari kang manatili sa pamilya Huo. Tingnan mo ang pamilya Huo, kung mangyayari ba ang hinulaan mo, patungo sa kapahamakan. Totoo ba ang sinasabi mo? Sina tatay at nanay ko hindi na ako palalayasin? Ngunit sa pamilya Huo, ikaw ay hindi na ang pagkakakilanlan bilang panganay na anak na babae ng pamilya Huo, kundi sa dambana ng pamilya Huo katulong sa paglilinis. Ano ang sinabi mo? Kung gusto mong umalis, hindi ka pipigilan ng pamilya Huo. Nabigo ang plano. Binibining Andrea de la Cruz, alam kong hindi ka kontento, pwede pa tayong magtulungan. Masisiguro ng pamilya Su na, pagkatapos ng lahat, ang posisyon ng pinuno ng pamilya Huo sa hinaharap ay tiyak na sa iyo. Ano ang gusto mo? Ang reseta ng ninuno ng pamilya Huo. Ginang, kumusta si Andrea nitong mga nakaraang araw? Hindi siya nag-iingay o nag-aaway. Araw-araw siya nagsisindi ng insenso para sa mga ninuno sa tamang oras. Ang paraan ni Alana, talagang epektibo. Sabi ko na nga ba kung mabibigyan lang ng tamang pagtuturo, mabuti pa rin siyang bata. Tingnan mo si Alana, mula pagkabata ay naghirap na siya. Ngayon, napaka-mature na niya. Si Alana ay mature nga. Siya ay ang bituin ng swerte ng pamilya. Huo! Oo nga pala, si Andrea ay nakakulong sa bahay dalanginan ng pamilya. 10 araw na rin. Kailan nating balak siya palayain? 10 araw lang naaawa ka na? Talagang nakalimot ka sa sakit kapag gumaling na ang sugat. Ang pagbabago ng tao ay hindi agad napapansin. Tingnan natin kung paano siya sa bandang huli. May ilang bagay akong gustong itanong sa'yo. Sabi mo, bata ka pa. Minsan, mas malalim pa ang iniisip mo kaysa sa aming mga matatanda. Nabasa ko ito sa libro. Sinunod ko lang ang nakasulat. May mga gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Sige, umalis ka na. Ang batang ito, minsan sobrang mature niyang kumilos, nakakalimutan ko na ang tunay niyang edad. Si Alana, marahil noong nasa labas pa siya, marami siyang pinagdaan ng hirap. Ang pamilya Huo ay hindi dapat siya pabayaan. Dahil sa isang munting Alana Santos binibining Alana Santos, napunta sa ganitong kalagayan. Hindi ako dugo ng pamilya Huo. Sa kanilang puso, tiyak na mas mahalaga si Alana kaysa sa akin. Ganyan ka maawa sa sarili. Hindi katulad ng dati mong ugali, mag-isip ka ng paraan para makuha ang fingerprint ni Ricardo de la Cruz. Sa ganito matutulungan ng pamilya Su si binibining Alana Santos na matagumpay na makuha mula sa safe ang aklat ng medisina. Kung ang pagkakataong ito ay matagumpay ang pakikipagtulungan sa pamilya Su, ang pamilya Su ay tiyak na tutulong sa iyo na mabawi ang lahat ng nararapat sa iyo. Kailangang magpalabas ng masamang enerhiya, palamigin ang dugo, at palabasin ang bara, linisin ang lason, at dumi sa ganitong pagkakasunod-sunod gamutin. Sa loob ng 3 buwan, gagaling na ang sakit. Tatay, mabuti na po ba ang pakiramdam ninyo? Nagluto po ako ng sabaw para sa inyo. Sabi po nila, nakakabuti raw ito sa kalusugan. Gusto po ba ninyong tikman? Andrea, marunong ka na pala magluto ng sabaw? Naalala ko hindi ka pa pumasok sa kusina? Nag-aral po ako kay tita. Maraming beses akong nabigo. Pero natikman ko na po. Masarap naman ito. Gusto po ba ninyong tikman? Mukhang naging responsable na si Andrea. Tatay, hindi na mainit ang sabaw, tikman na po ninyo. Muntik ko nang makalimutan. Lahat ng pagkain ni tatay, dapat kay Alana, ang lahat, para personal na suriin. Kapatid, tingnan mo nga kumusta ang sabaw na ito. Pwede bang inumin ng tatay ko? Walang problema. Andrea, salamat sa iyo, ikaw pa ang unang gumawa ng pagkain para sa akin. Tatay, marami pa akong matututunan. Kung ano gusto ninyong kainin, lulutuin ko para sa inyo. Andrea. Sino ang nagpapasok sa iyo? Nanay, nagluto lang ako ng sabaw, dinala ko para kay tatay.
Hindi mo kailangang gawin, tukunin mo yan at lumabas ka. Ginang, kahit nasabihin pa, ito ay para kay Andrea Tanda ng pagmamahal niya. Ano bang ginawa niya sa iyo dati? Nakalimutan mo na? Nanay, ang sabaw na ito ay sinuri na ni Alana. Walang problema. Nagsisi na ako. Pagkatapos, kahit ayaw ninyo akong patawaring, mananatili ako sa pamilya Huo at aalagaan ko kayo ng mabuti. Tatay, lumamig na ang sabaw. Bukas gagawa ako ng bago para sa inyo. Nanay, sa mga araw na ito abala kayo sa klinika ng pamilya Huo at inaalagaan ninyo si tatay. Magpahinga kayo. Huwag masyadong mapagod. Aalis na ako. Ginang, kayo naman. Sa tingin ko, ang ugali ni Andrea ngayon ay naging mabuti na kahit gusto ninyo siyang palamigin. Bigyan naman siya ng kaunting galang. Ano bang sinabi ni Alana? Nakalimutan mo na ba? Iba pang bagay kaya mong harapin ng mahinahon. Bakit pagdating kay Andrea nagiging malabo ka? Tama ka, Barbara, para mapabuti si Andrea, ang bagay na ito. Sa hinaharap, susundin ko ang sinasabi mo. Ngayong lantad na ang tunay na pagkatao. Ang tinatawag ng mga magulang ay kakampi lang ni Alana. Ako, parang basang aso pinalayas sa pamilya Huo. Hanggat hindi inaalis si Alana. Sa pamilya Huo, wala akong puwang. Binibini, nitong mga nakaraang araw, araw-araw kang natututong magluto. Sabi mo gusto mong matuto pa para makapagluto ng masustansyang pagkain para sa Ginoong Ricardo de la Cruz. Nanay, bakit kayo nandito? Gabi na at hindi pa kayo nagpapahinga. Nagluluto ka ng sabaw para sa tatay mo. Ito ang bagong recipe na natutunan ko. Sa susunod, marami pa akong matututunan. Para araw-araw iba-iba ang luto ko para sa kanya. Para hindi siya magsawa at sapat ang sustansya. Masarap. Nanay, talaga po ba? Kung gayon, magsasalin ako para sa inyo? Hindi na. Gabi na. Dapat matulog ka na. Kung hindi, hindi makakauwi si Mang Tonyo. Pasensya na, Mang Tonyo. Napaka-selfish ko. Hindi ko kayo napansin. Huwag po, huwag. Trabaho naming ito. Ang makita ang binibini na napakamapagmahal, ang Ginoo at Ginang ay masaya rin kami. Simula ngayon, dapat mag-isip para sa kapakanan ng lahat. Hindi pwedeng sarili lang o panandali ang pakinabang. Opo. Kahit gaano ka pa kabait, hindi ka pwedeng magpuyat. Dapat alagaan mo ang sarili mo. Ganito na lang, simula bukas, pumunta ka sa kusina para magluto ng masustansyang pagkain para sa tatay mo. Nanay, papayagan niyo ba akong makita si tatay? Hindi na ba kayo? Hindi na ba kayo galit sa akin? Kung sa hinaharap, maglakas loob ka pa mag-isip ng masama ang pamilyang ito, ay tiyak na hindi ka tatanggapin. Nanay, huwag kang mag-alala sa hinaharap. Tiyak na magiging mabuting anak ako at aalagaan kitang mabuti. Hindi na kita at si tatay ay malulungkot. Masarap naman. Ikinagagalak ko pong nagustuhan ninyo. Kapatid na Alana, pumunta ka para gamutin ang tatay ko, tama ba? Lalabas na muna ako para hindi ka maabala. Mabuti, Andrea. Lumabas ka muna. Opo. Mukhang ang pinuno ng pamilya at ang ginang kay Andrea ay nakalimutan na ang kanilang hinanakit. Isang buwan na ang nakalipas. Ang pagbabago niya ngayon ay malaki rin naman. Kung isasantabi ang pagkakakilanlan ni Andrea bilang iyong anak, kung ibang tao ang nakagawa ng ganitong malaking pagkakamali, pinuno ng pamilya, ano ang dapat gawin? Siyempre, palayasin sa pamilya Huo at hindi na muling makikipag-ugnayan. Ngunit si Andrea ay iba. Siya ang aking pinalaki mula pa noong bata. Kung ano siya, alam na alam ko. Dahil ang pinuno ng pamilya at ang ginang ay nagpasya ng ganito, hindi na ako magsasalita pa. Naniniwala rin ako. Ate Andrea sa hinaharap ay mag-aalaga sa pinuno ng pamilya at sa ginang. Alana, ang sakit ko. Kung gagaling ba? Wala akong katiyakan. Ngunit ang pamilya Huo ay hindi dapat mawalan ng tagapagmana. Ang ibig sabihin ng pinuno ng pamilya ay nais ipasa ang pamilya Huo sa mga kamay ni Andrea. Noon,
Itinago ang impormasyon tungkol kay Andrea dahil ayaw ko siyang mag-alala. Iniisip niya na siya ay tagalabas ng pamilya Huo ngayon. Alam na niya ang katotohanan, kaya pa niyang ituring ang pamilya Huo bilang kanyang sariling tahanan. Siya, marahil, ang pag-asa ng pamilya Huo. Pinuno ng pamilya, huwag kayong mag-alala. Ang inyong sakit ay bumuti na ng malaki ang usapin ng mana. Hindi kailangang magmadali. Alana, salamat sa iyo. Nakaya ko na humaba pa ng ilang araw. Pinuno ng pamilya, huwag kayong magpasalamat Alana. May sasabihin pa ako. Ang usapin ng mana, mangyaring pag-isipan mabuti. Hindi mahulaan ang isip ng tao. May mga bitak na hindi na kayang ayusin. Si Alana ay naghahanda ng gamot para sa pinuno ng pamilya. Ang sinabi ni Alana ay may katuturan, kahit na ngayon ay stable na ang sakit, ngunit sa loob ng daan-daang taon, ang mga miyembro ng pamilya Huo, walang sino man ang nakatakas sa tadhana. Makakaabot ba talaga ako hanggang sa lumaki si Alana? Nakuha na ang fingerprint. Kailan mo kukunin? Si, Huwag kang mag-alala. Siguradong bibigyan ko ang buong pamilya Huo ng isang hindi inaasahang sorpresa. Hua, Alana, kailan ka pa nandito? Papunta ako sa butika. Anong ginagawa mo rito, ate? Ako? Lumabas lang ako para huminga. Kanina ka? Ah, ganun. Kailangan ko pang magtimpla ng gamot para sa pinuno ng pamilya. Mauna na ako. Sana wala siyang narinig. Sorpresa. Huwag kang mag-alala. Tiyak kong ibibigay ko sa buong pamilya Huo ang isang hindi inaasahang sorpresa. Anong sorpresa ang inihahanda niya? Baka naman may kinalaman siya sa pamilya Su? O may iba pa siyang koneksyon? Ngayon, ang pinuno ng pamilya at ang ginang ay parehong nagiging kampante sa kanya. Kung may balak siyang masama, iyon na ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanya. Hindi ito maganda. Sa loob ng 2 araw, maghanda tayong mabuti. Gumawa tayo ng sorpresa sa kaarawan. Ano ang mga ideya ninyo? sorpresa? Oy, Alana! Naghahanda kaming magbigay kay tatay ng isang sorpresa sa kaarawan. Matagal nang hindi naging masaya ang pamilya Huo. Gusto rin naming sa pagkakataong ito ay mapasaya si tatay ng husto. Sorpresa sa kaarawan? Sa 2 araw, kaarawan na ng tatay ko. Gusto naming sa pagkakataong ito, ipagdiwang siya ng husto. Alana, sumama ka sa amin sa paghahanda. Alana, kapag nakuha ko na ang aklat ng medisina, at sa tulong ng pamilya Su, ako na ang magiging lehitimo at karapat-dapat na pinuno ng pamilya. Sa oras na iyon, ang mga kahihiyang tinatanggap ko ngayon ay babayaran ng 100 ulit. Kailangan ko pang suriin si pinuno ng pamilya. Kaya hindi ako sasama sa inyo. Walang problema, walang problema. Halika. Mang Tonyo, saan ba tayo tumigil kanina? Ah, oo, mga paputok. Oh. Maghanda ng mga paputok at lobo para kay tatay. At yung mga gusto niya, Mga paputok lahat yan, aayusin natin. para masaya siya sa kanyang kaarawan. Para ang pamilya Huo ay magsaya rin ng husto, diba? Panatag po kayo, Binibini. Bahala na kami. Diyos, binigyan ako ng pagkakataon. Marahil upang mabayaran ang aking mga pagkukulang para maiwasan ang gulo sa pamilya Huo. Ngunit, si Andrea bilang tagapagmana ng pamilya Huo, maaasahan ba talaga siya? Ang pamilya Huo ba ay talagang mapapasa sa kanyang mga kamay? Kailangan pa niya ng panahon para lumaki. Kaya may dapat na pumigil sa kanya. Si Alana ang ibig mong sabihin. Pero si Alana, bata pa, ang ganoong bigat na responsibilidad, kakayanin ba niya? Ngunit alam niya ang tama at mali. At sapat ang kanyang paninindigan. Kung siya ang sasama sa iyo, siguradong matuturuan ng maayos si Andrea. Gina,
pwede ba akong humingi ng pabor? Ano iyon? Paalisin ang lahat ng katulong sa bahay. Hindi pa ba handa ang pagkain? Parang ngayon ay walang-walang nakikitang katulong, bawat isa ay hindi alam kung saan nagpunta. Baka naman nagbakasyon. May sasabihin ako sa inyo. Pinaalis ko na lahat ng mga katulong, maliban kay Mang Tonyo. Inaalis. Aral ng ninuno ng pamilya Huo personal na paggawa. Kung ang mga simpleng gawain sa araw-araw ay kailangan pang ipagawa sa iba, ano ang pagkakaiba sa isang walang silbi? Ikaw na naman ang nag-isip nito, di ba? Ang ibig mong sabihin mula ngayon, walang magluluto sa bahay na ito. Simula ngayon, ang mga gawain sa bahay ay hindi dapat ibatay sa kasarian, lahat ay dapat magtulungan. Hindi talaga kami marunong magluto, kung hindi marunong, matuto. Gawin ito. Bahala na kayo. Ang ating pamilya Huo ay napababa na sa pagpapaalis ng mga katulong at mag-isa ng gumagawa. Kung ito ay kumalat, tatawanan tayo ng mga tao. Ang pamilya Huo ay hindi na katulad ng dati. Ginang ang may gawa nito, may dahilan siya. Bukod dito, dati naman tayong hindi nakikialam sa negosyo ng pamilya Huo. Marahil maraming mahirap sabihing dahilan hindi niya masabi sa atin. Madaling sabihin. Lumaki ka rin sa layaw. Marunong ka ba? Kung hindi marunong, matuto. Si Alana Santos ay bata pa, ay dalubhasa na sa sining ng medisina. Hindi ba tayo mas mahina kaysa sa isang bata? Ang asawa mo ay natuto na ng ilang putahe. Huwag ka nang magreklamo. Magtrabaho na tayo. Si. Ang sakit ng pinuno ng pamilya ay nangangailangan pa ng 2 sesyong paggamot upang maging maayos. Pinuno ng pamilya, ngayon, ano ang nararamdaman mo sa loob ng iyong katawan? Pakiramdam ko, ang aking mga panloob na organo ay medyo gumaan na ang sakit. Kamakailan ay madali na akong makatulog. Ginang, ngayon ay maaari nang isama si pinuno ng pamilya upang bumangon at maglakad. Ang paglabas at paggalaw ay malaki ang maitutulong sa kanyang paggaling. Talaga? Alana, paano mo nagawa iyon? Ang katawang ito na pag-aari ko ay dati naglilingkod sa aking ina sa probinsya. Paano ko magagamot ang isang sakit na walang lunas? Ang bagay na ito ay tila makatwiran. Noong una, nakatagpo ako ng isang manggagamot na gala. Noong taon, na nakilala ko siya. Siya ay mahigit 70 taong gulang, bulag, ang parehong mata. Ngunit sinabi niya sa akin, tungkol sa sakit ng pamilya. Huo, na tradisyonal na manggagamot. At nagmungkahi ng isang plano ng paggamot. Ngunit bago pa naming subukan siya, ay pumanaw na. Iyon pala. Alana, ikaw talaga ang pag-asa ng buong angkan natin. Ikaw ang tagapagligtas ng buong pamilya Huo. Ginang, sobra naman po. Ngayon, ang sakit ng pinuno ng pamilya ay hindi na kailangang ikabahala. Ngunit, may isang bagay na nais ipaalala ni Alana sa inyong dalawa. Andrea, alam ko, si Andrea ay mahusay kamakailan. Pero naisip pa ninyo, sa loob lamang ng isang buwan, paano magkakaroon si Andrea ng ganoong kumpletong pagbabago? Nag-alinlangan din ako, kaya nagpadala ako ng tao para subaybayan siya ng lihim. Bawat galaw niya ay nasa ilalim ng aking pagbabantay. Hindi siya lumabas ng kanyang silid. Alana, baka sobra ka nang nag-iisip. Kahit na si Andrea ay medyo matigas ang ulo, ako at ang ginang ay pinalaki namin siya ng may labis na pagmamahal. Noon, ang kanyang mga ginagawa ay naparusahan din, natakot. Sa palagay ko, hindi siya dapat magkaroon pa ng pagnanais na manakit ng iba. Lalong-lalo na, kami ang kanyang mga magulang. Kahit na hindi kami magkadugo, paano siya paulit-ulit nasasaktan tayo? Iyan ang pinaka-kinababahala ko. Natatakot ako na si Andrea ay ginagamit ang inyong pag-asa at tiwala sa kanya upang itago ang kanyang balak. Pagkatapos ng lahat, ngayon, kung may mangyari sa pinuno ng pamilya, ang pinakamalaking makikinabang ay si Andrea. Alana, huwag kang mag-alala. Mag-iingat kami ng husto. Ngayon, malapit nang gumaling ang pinuno ng pamilya. Huwag hayaang si Andrea ay gumawa ng gulo. Kahit na sinasadya niya akong saktan, iyon ang aking kapalaran. Ngunit, sa pagkakataong ito, hindi siya patawarin.
Sino? Malamig at mahangin ngayon. Dapat paalalahanan ang lahat na mag-ingat sa kalusugan. Ingatan ang kalusugan. Magpahinga ng maayos. Sino? Malapit nang gumaling ang pinuno ng pamilya at huwag hayaang magkaroon ng anumang pagkakamali at si Andrea na ito. Dapat bantayan ng mabuti. Ito na ba lahat? Kuya, iyon ba si ate? Iyon ay tao ng pamilya Su. Ipadala kay mama. Kumusta? Magaling. Talagang hindi ako binigo. Mabuti rin. Balak ko sana paggaling ng pinuno ng pamilya sa kaharapin ng pamilya Su. Ang ginawa ni Andrea ay nakatulong sa akin. Alana, tingnan mo. Ito ay sina Wantang at ang dalawang batang sina Leo ang kumuha. Nabigo ako kay Andrea. Totoo nga na siya ay kaanib ng pamilya Su nagsasabuatan. Ang taong ito hindi ko na kayang panatilihin. Ang kalagayan ng pinuno ng pamilya ay malapit ng gumaling. Ang pagmamadali ay hindi maganda. Mas mabuti pa ang paggamot sa mga nakaraang araw pansamantalang ihinto. Ginang, pwede mo ba akong samahan sa laro ng ahedres? Ahedre? Noong nakaraang buhay, habang isinusulat ko ang aklat ng medisina, sinadya kong itago sa ibaba at itaas na bahagi ng aklat ang ilang magkasalungat na paraan ng paggamot. Kung susundin mo lang ang nakasulat, magkakaroon lang ito ng kabaligtarang epekto. Kung nakuha ng pamilya Su ang kalahati, wala namang problema. Pero kung pagsamahin ng dalawang bahagi, para lang itong paghuhukay ng sariling libingan. Sinabi ko nang humanap ka ng pagkakataon na lumabas at makipagkita sa akin. Bakit kailangan mo akong papuntahin na nakadisguise? Mahigpit ang pagbabantay sa akin ng pamilya Huo kamakailan. Hindi ako pwedeng lumabas. Nasa iyo na ba ang mga kailangan? Na-replicate na ang fingerprint. Nasa ilalim ito ng kahon ng prutas, sa pinakailalim. Ano ang plano mo? Sa mga susunod na araw, kaarawan ni Ricardo de la Cruz. Maghanap ako ng pagkakataon para guluhin ang bahay. At samantalahin ang kaguluhan. Ang lahat ng paghihirap na naranasan ko sa pamilya Huo nitong mga nakaraang araw, babalik ko sa kanila lahat. Kung gayon, ako si Sunanjo ay bumabati, binibining Andrea de la Cruz, naway matupad ang iyong hangarin. Sino yon? Bakit nasa likod bahay natin? Siya ang nag-deliver. Hindi ba't kamakailan, pinaalis natin ang mga katulong? Kaya lahat ng maliliit na bagay na ito, ako ang gumagawa. Na-receive ko na ang package. Pwede ka nang umalis. Salamat sa iyo, Ginoo. Tumigil ka. Simula nang magkasakit si pinuno ng pamilya, mahigpit na ipinagbawal ni Ginang ang mga estranghero sa loob. Kahit ang pagtanggap ng package ay karaniwang ginagawa sa labas ng gate. Bakit ngayon ito ay inihatid sa aming likod bahay? Sino ka ba? Talaga? Talagang tagapaghatid lang siya. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Taga-deliver ng package. Bakit ganyan ka palihim? Alam ko, dahil sa mga nangyari noon, baka hindi mo pa ako ganap na pinagkakatiwalaan. Pero ngayon, bilang isang pamilya, nagtitiwalaan tayo sa isa't isa. Gusto ko lang din alagaan ng maayos ang mga magulang ko. Hindi ba't kailangan mo pang kunin ang pulso ng tatay ko? Sige, puntahan mo na. Huwag mong pabayaan ang mahalagang bagay. Mukhang ako'y nag-isip ng sobra. Ate Andrea, paumanhin. Naiintindihan ko. Kung ganoon, sige, pupunta na muna ako para kunin ang pulso ng pinuno ng pamilya.
Tita, mamaya, tingnan mo kung ilan pa ang mga lobo. Sige, Yaya Elena. Mamaya, suriin mo ulit kung ano na ang ayos ng setup niya. Sige. Binibini, alam po ba ni Ginoo na naglaan kayo ng ganitong effort? Siguradong maa-appreciate niya iyan? Dati, hindi ako marunong umintindi. Pinaalalahan ko kayong lahat. Ngayon, oras na para magbalik ako sa inyo. Ang saya-saya naman dito. Hindi ba sinabi ni ate na may sakit si kuya ngayong taon, kaya hindi na magdiriwang ng kaarawan? Ano itong ginagawa ninyo? Ganyan nga sinabi ni nanay, pero ang sakit ni tatay hindi ba gumaganda na? Ang pamilya Huo dapat magdiwang. Tama. Tita, hindi pa alam ng mga magulang ko, at hindi ako makaalis dito. Pwede mo ba akong tulungan na tawagin sila? Ang ating Andrea, talagang lumaki na. Sige, pupunta na si tita ngayon para ipaalam sa kanila. Ako na lang ang pupunta. Sige, kayo na ang mag-abala. Salamat ate. Tutulong na rin ako. Ang magandang palabas ay magsisimula na. Kapag nagtagumpay si Binibining Andrea de la Cruz, ang pintuan ng aming pamilya Su ay laging bukas para sa iyo. Kapag magkasama ang ating dalawang pamilya, ang ninuno ng pamilya Huo na iniwang aklat ng medisina ay pagsamahin. Sa mundo, wala nang ibang makakalaban sa atin. Ngayong gabi, kapag nakuha ko na ang aklat ng medisina, tutulungan ako ng pamilya Su upang maupo sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Sa oras na iyon, sasampalin ko sila ng malakas sa mukha ng lahat. Alana, huwag muna pumunta. Bakit? Andrea, sabi ni Ginang, kung walang pahintulot mula kay Alana, hindi basta-basta bababa si Ginoo para hindi maapektuhan ang kanyang kalagayan. Kapatid na Alana, tapos na ang paggamot. Kumusta si tatay? Mabilis siyang gagaling. Napakabuti! Sa loob ng daan-daang taon, walang sinuman ang nakapagpagaling sa sakit na ito. Talaga kayang-kaya mong pagalingin. Tito, si Alana ay inyong tunay na anak na babae. Paano naman kayo magdududa sa kanya? Kapatid na Alana, nitong mga nakaraang araw, palagi akong naghahanda para kay tatay ng sorpresa sa kanyang kaarawan. Hindi ba sinabi mo na siya ay malapit ng gumaling? Marahil ay kaya na niyang lumakad, di ba? Kung pwede, sama-sama tayo para imbitahan sila rito. Bunso, may sama pa rin ng loob sina tatay at nanay sa akin. Ang taong pinagkakatiwalaan nila ngayon ay ikaw. Kung ikaw ang pupunta, tiyak na hindi sila tatanggihan. Bakit si Andrea biglang naging napakalapit sa akin? Tiyak na may daya ito. Naiintindihan ko. Ate Andrea ay may kabutihang loob. Ngunit sinabi ni Ginang de la Cruz na kanselahin ang handaan sa kaarawan ngayong taon. Ate, ito ba ay pagsuway sa mga magulang? Ang sakit ng pinuno ng pamilya, malapit ng gumaling. Saka na nating gawin, hindi naman huli. Matagal ko nang inihanda ito. Kung hindi ka tutulong, okay lang. Bakit mo pa ako pinagtatawanan? Alana, si Andrea, sa sorpresang ito, ay sobrang dedicated. Tulungan mo na siya. Alana, tingnan mo, naghintay na kami ng isang araw. Kung gusto mo, sumama ka kay Andrea at sama-sama ninyong si Tito ay dalhin dito. Siya na nga. Bumaba lang naman. Sigurado akong walang malaking problema. Talaga? Pinuno ng pamilya Ginang. Ang pinuno ng pamilya ngayon ay halos gumaling na. Samantalahin natin ito para bumaba at maglakad. Mabuti para sa katawan. Maglakad. Oo, nanay, totoo. Ang sinabi ni Alana, si tatay ay nasa kama. Matagal nang nakahiga panahon na, para bumangon at gumalaw. Mabuti ring iyan. Gusto ko ring makalanghap ng sariwang hangin. Tatay, kukuha ako ng jacket para sa iyo. Alana, sa gabi na ito, maglalakad tayo. Nasaan ang lahat? Bakit walang ilaw? Kanina lang nakabukas pa. Kuya at Tito maligayang kaarawan.
Ito ang inihanda ninyo para sa akin. Si Andrea ang naghanda. Nasaan siya? Hindi maganda. Tiyak na ninakaw ni Andrea ang aklat ng medisina. Ano? Huwag mag-alala. Babalik siya. Ama, Sa pagkakaroon ng aklat ng medisina na ito, ang pamilya Su sa larangan ng medisina ay walang makakatalo sa atin. binabati kita, Ama, nakamit mo ang iyong nais. Matandang Ginoong Suarez, para matulungan kang makuha ang aklat ng pamilya, tumalikod ako sa aking pamilya. Ngayon, ang gusto ko ay ang posisyon ng pinuno ng pamilya Huo. Kahit ang sariling pamilya ay kayang ipagkanulo, ang pamilya Su ay hindi kayang panatilihin ka. Saan ka nanggaling, bumalik ka kung saan ka nanggaling. Ang kalahating aklat ng medisina na ito ay mula sa pamilya Su na sariling sinaliksik namin at wala itong kinalaman sa iyo. Walang tiwala sa salita. Hindi ba kayo natatakot na sabihin ko sa pamilya Huo? Ipinagkanulo mo ang buong pamilya. Kung babalik ka ngayon, sino sa kanila ang hindi galit sa iyo? Ilabas siya. Nakakasira sa paningin ko. Umalis ka. Bitawan mo ako! Umalis? Narinig mo na ba? Bigla ang pumanaw si Binibining Andrea de la Cruz ng pamilya Wow. Kailan iyon? Kagabi lang, pero ang pamilya Wow ay naglabas lamang ng balita na si Binibining Andrea de la Cruz ay biglaang namatay. Sinasabing mula ngayon, wala na siya sa mundo. Hindi man lang sila magsasagawa ng libing. Ano? Ang pamilya Huo na ito ay napakalupit naman. Napakatanga ako. Naniwala ako sa sinabi ng pamilya Su. Ang pamilya Huo ay dapat nang tuluyang mawala. Pasensya na talaga. Ginoong Ricardo de la Cruz, ako si Su ay dumating ng hindi inanyayahan. May kapal ka namang sabihin yan. Ginoong Ricardo de la Cruz, ang mga salinlahi ng pamilya Su ay nasaliksik ang kabilang kalahati ng aklat ng medisina. Sa lalong madaling panahon, magagawa nating gamitin ito para gawing gamot at ilabas sa merkado. Kung gusto ng pamilya Huo na mabuhay, maaari kayong lumuhod at magmakaawa sa akin. Ibebenta ko sa inyo ang gamot. Sa palagay ko, hindi ito mangyayari ayon sa inyong nais. Ang pamilya Huo ay natagpuan na ang lunas. Sabi ko, Ginoong Ricardo de la Cruz, anong pagpapakatatag ang gusto mong ipakita? Ang pamilya Huo ay hindi na tulad ng dati. Kayong mga walang silbi, ginagamit ang magagandang yaman ng pamilya Huo sa loob ng daan-daang taon, pero hindi ninyo kayang gamutin ang sarili ninyong sakit. Sa totoo lang, wala kayong kakayahan. Mas mabuting ibigay na lang sa amin ang mga ito. Hayaan kaming gamitin ang aklat ng medisina at mga yaman para iligtas ang mas maraming tao. Ang klinika ng pamilya Su ay sikat sa pagiging mapagpakinabang lamang. Ilang buhay ang nawala sa inyong mga mapagpakinabang na miyembro ng pamilya Su, malamang hindi na mabilang. Ikaw, tama na. Presidente Garcia, Paano naman, Ginang de la Cruz, ay nakatatanda mo? Huwag kang walang galang. Ngayon, pumunta ako upang hamunin ang pamilya Huo. Gusto ko na ang lahat ng miyembro ng pamilya Huo sa harap ng lahat sa larangan ng medisina umamin na natalo kayo sa pamilya Su. Teka, Anong tinatawa mo? natatawa ako na ang pamilya Huo ay naging bangungot ng pamilya Su. Kahit na makuha ninyo ang tinatawag na aklat ng medisina, kailangan pa rin ninyong makuha ang pagkilala ng pamilya Huo. ang anak kong ito ay magaling magsalita. Ang talino na ito ay namana niya sa akin. Batang babae, wala kang alam sa mundo. Ngayon, gagawin ko kayong ang pamilya Huo ay magmukhang napakapangit. Ayon sa panuntunan ng Asosasyon ng Medisina at Parmasya ng Lungsod ng Dagat, kung ang pamilya Huo ay walang kakayahang mga inapo, maaring ang ibang may kakayahang pamilya ang pumalit. Ginoong Ricardo de la Cruz, dahil ang pamilya Huo ay sumali sa samahan ng medisina ng lungsod ng dagat, dapat sundin ang panuntunan ng samahan. Hindi dapat sirain ang kultura na ito. Ang kalusugan ng aming pinuno ng pamilya ay maayos na.
Hindi na kailangan na hayaang ang isang hindi kasapi sa pamilya ang magdesisyon para sa pamilya Huo. Ang larangan ng medisina ay laging nagpapasya batay sa kakayahan. Presidente, kung ang kakayahan ng pamilya Su ay higit na mataas kaysa sa pamilya Huo, maaari bang magdesisyon ang asosasyon na ang klinika ng pamilya Huo ay ilipat sa pamilya Su ang karapatang magpatakbo? Hindi maaari. Ang aming pamilya Huo, kahit na dumaranas ng sakit ng pamilya, ay hindi basta-basta pinapamahalaan ng iba. Ang aming klinika ng pamilya Huo ay maghahamon ng labanan ng buhay at kamatayan laban sa pamilya Su. Kuya, Sige ngayon, ako ang magpapasya. Ang labanan ng buhay at kamatayan na ito, kung sino man ang manalo ang reputasyon ng pamilya Huo, ay mapapa sa kanya. Ano ang labanan ng buhay at kamatayan? Ang labanan ng buhay at kamatayan na ito ay ang pinakamalupit na hamon at oportunidad sa industriya ng medisina ng lungsod ng dagat. Hindi batay sa karanasan, kundi sa kakayahan lamang ang mananalo ay makakakuha ng nararapat na gantimpala. Ang matatalo ay kailangang wasakin ang sariling kamay at mata upang hindi na makapinsala ang mga mangmang na doktor. Ano sa tingin mo, Ginoong Mateo Suarez? Hand ka bang tanggapin o hindi? Sa tingin mo matatakot ako sa iyo? Oras na para ipakita sa inyong mga duwag ang tunay na kakayahan ng aming pamilya Su. Tara na. Unang laban ay labanan sa batayang acupuncture ng tradisyonal na medisina. Kailangan sa napakaikling panahon, gumawa ng diagnosis at gumamit ng acupuncture upang magbigay ng mabisang paggamot. Ang mas mabilis at epektibo ang panalo. Clara Suarez, pumasok ka. Nagkataon. Ang apo kong babae ay 20 taong gulang. Pero nakamit na niya ang gintong gantimpala sa grandeng pagdiriwang ng acupuncture ng Waxia Kihuang. Ang siyam na pagbabagong teknik ng acupuncture ng Lingshu ni Clara Suarez ay makakatulong sa loob ng 10 segundo upang malutas ang sakit ng pasyente Ginoong Ricardo de la Cruz. Ang unang laban na ito, sino ang ipapadala mo? Si Daniel de la Cruz at Isabel de la Cruz ay baguhan pa sa medisina, kaya ba nilang harapin ang ganitong kalakas na kalaban at makipaglaban? Sabi ko, Ginoong Ricardo de la Cruz, ikaw ay isang taong may prinsipyo. Kaya kitang protektahan upang hindi ka danasin ang sakit ng pagwasak sa sariling kamay at mata. Hindi pa nagsisimula ang laban. Bakit mo alam na matatalo ang aming pamilya Huo? Itong round. Makikipagpaligsahan ako sa iyo. Ikaw? Lolo, alam ng pamilya Huo na hindi nila ako matatalo. Nagpadala pa sila ng isang anak sa labas para makipagpaligsahan sa akin. Ito ba ay malinaw na para hiyain ako? Kuya, baka hayaan mo akong pumunta. Susubukan ko ng buong lakas. Baka may pagkakataon pa tayong manalo. Kung si Alana Santos na batang babae ang papagawain. Itong round, ang pamilya Huo ay magpapadala ng batang babaeng ito upang lumaban. Sabi ko, Ginoong Ricardo de la Cruz. Sa tingin ko, natatakot ka na matalo ng sobrang pangit para bigyan ng paraan ng pamilya Huo na makaalis sa hiya. Hindi pa tiyak ang panalo o talo. Don Mateo Suarez, paano mo nalaman na ang iyong pamangking babae ay tiyak na mananalo kaysa sa batang babae ng pamilya Huo? Alana Santos, sige, magtiwala ka at pumunta ka. Isang batang probinsya. Paano makakaalam ng medisina? Ang round na ito, tiyak na matatalo ang pamilya Huo. Ang pamilya Huo ay nagpadala ng isang anak sa labas para lumaban. Laban kay binibining Clara Suarez na dalubhasa sa acupuncture. Hindi ba ito parang itlog na lumalaban sa bato? Sabi ko, kayong lumang pamilya Huo ay sobrang kulang sa tao. Kahit ang ganitong anak sa labas ay maaaring sa ganitong nagpapasya ng kapalaran ng pamilya na okasyon ay magsalita? Nakakatawa talaga. Sabi ko, kayo ay natagpuan ng bastardo na ito. Ay para ba sa araw na ito? Bilang handog? Clara. Oh. Tandaan mo, kung sino man ang ipadala nila, kailangan mo lang igalaw ang iyong daliri at mananalo ka sa laban na ito. Oh, Uy, batang babae, huwag mong sabihin na inaapi kita. Maraming gustong makipagpaligsahan sa akin pero walang pagkakataon. Ikaw, ang matalo sa akin ay hindi sayang. Tigilan mo ang daldal. Simulan na natin. unang round. Simulan na ang laban.
Ang pasyenteng ito ay may cancer. Walang nakatulong na paggamot. Mga 2 buwan na lang ang natitira sa kanya. Kaninong paraan ang makakapagpagaan ng sakit ng pasyente? At kung sino ang mas mabilis, siya ang mananalo. Magsimula. Ang bilis, ang bilis. Kahit nakapiring, kaya pa ring matumpak na mahanap ang mga punto ng acupuncture. Napakahusay. Ang oras ilang 10 segundo na ang nakalipas. Itong batang babae ng pamilya Huo, ba't hindi pa nagmamadali? Oo nga. Ito ang aking natutunan mula sa kalahating aklat ng medisina ang kumpletong teknik. Ano ang gagamitin ng pamilya Huo para talunin ako? Napakadali ng panalo. Ang pagtusok ng karayom ay nagpapatatag sa mundo. Ito. Ito. Ano ito? Mabilis na bunutin ang karayom. Ang mga puntong ginamitan ng karayom, baligtad ang pamamaraan. Nagbabangga ang teknik ng acupuncture, nakakasira sa pundasyon. Kung magpapatuloy ito, baka mamatay siya agad. Tingnan ninyo si Alana Santos, ang batang ito, mag-acupuncture na. Bumuti na ang pulso. Talaga bang matatalo ako sa isang batang babae mula sa probinsya? Imposible! Sinunod ko naman ang nakasaad sa aklat ng medisina nang mag-acupuncture ako. Imposibleng magkamali ako. Kahanga-hanga talaga. Sa murang edad ay mayroon napakagaling na teknika. Lumulutang na karayom, para itong lumilipad na dragon. Ito ba ay sining ng diwata? Hindi. Ang ginamit niya ay ang nawalang sining ng pamilya Huo na tinatawag na 10,000 dragon na nagiging karayom. Nakita ko lang ito sa libro. Ngayon ko lang ito nasaksihan ng personal. Talagang kahanga-hanga. Nagpapanggap! Ang 10,000 dragon na nagiging karayom ay mahusay dahil ginagawa ang karayom na maging dragon. Ang masamang enerhiya ng sakit ng pasyenteng ito ay nagiging itim na usok at lumalabas mula sa pores. Ang karayom ay unti-unting nagiging itim. Talagang epektibo ang pag-acupuncture. Ipinapahayag ko na ang round na ito ay panalo ng klinika ng pamilya Huo. Mabuti, mabuti, mabuti. Mabuti, mabuti, mabuti. Salamat. Ang teknik na ito na 10,000 dragon na nagiging karayom ay wala ba sa aklat ng medisina ng pamilya Huo? Kung hindi pinagsama ang itaas at ibabang bahagi, sa loob ng 100 taon ay walang nakaunawa. Paano niya alam ang teknik na iyon? Sino ka ba talaga? Miyembro lang ako ng pamilya Huo, ang pinaka hindi pinapansin. Isang nakababata lang. Nagawa ko pang masindak, si Don Emilio Suarez. Ang yabang mo, batang babae. Kapag natalo ang pamilya Huo mamaya, tingnan natin kung makakapagsalita ka pa ng ganyang kalaking salita. Ang bastardo na ito ay nakagamit ng teknik mula sa aklat ng medisina. Nahanap ba ng pamilya Huo ang tunay na paraan ng pagliligtas ng buhay? Kung gayon, samantalahin natin bago pa sila lumakas. Ngayon, dapat nating talunin ang pamilya Huo upang mapanatili ang posisyon ng pamilya Su. Ang paksa ng ikalawang laban ay paggawa ng elixir. Ang elixir na ito ay nangangailangan ng tamang init.
kaya ang laban na ito ay batay sa pagbuo at epekto ng elixir na siyang dalawang pamantayan. Pumili na kayo ng sasalang at umakyat sa entablado. Ako ang sasalang sa round na ito. Ang Ginoong Miguel Suarez ay isang dalubhasa sa paggawa ng elixir. Siya ang gumawa ng 9 na pagbabagong elixir ng buhay. Ang 9 na pagbabagong elixir ng buhay na ito ay minsang nagligtas sa buhay ng hari ng dakilang siya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kakayahan. Sino ang sasalang para sa atin sa round na ito? Makikipaglaban kay Miguel Suarez. Maliit ang tsansa nating manalo sa round na ito. Kuya, ako na ang sasalang. Kahit papaano, ako ay isang salinlahi ng pamilya Huo. Natanggap ko ang tunay na turo ng ama. Si Alana Santos ay isang bata. Kaya niya ito nang walang takot. Ako ang kanyang ama. Bakit ako magiging mas mahina sa kanya? Ako na ang sasalang sa round na ito. Ama, huwag mong maliitin ang kalaban. Huwag kang mag-alala. Ama, ipapakita ko sa iyo ang halimbawa. Kung matalo tayo sa round na ito, mas lalong magiging delikado ang ating sitwasyon. Kailangan nating manalo sa round na ito. Simula na ang laban. Hindi tama. Ang mga halamang gamot ay may yin at yang din. Maganda ang ginagawa ng panganay na anak na pamilya Su. Pero si Daniel de la Cruz, walang tamang pagkakasunod-sunod. Hindi alam ang katangian ng gamot. Ang elixir na malilikha sa huli ay magiging basura na walang silbi. Inilagay ang halamang gamot sa hurno. Basta na lang nilagyan ng apoy. Kontrolin ang init at lakas. Tapos na ang elixir. Sa langit ang husay. Sa aklat ng medisina ng pamilya Huo, mayroon din mula 100 taon na lumang paniniwala na isaulo niya iyon. Sinusunod lang ang aklat, tiyak na matatalo. Si Daniel de la Cruz ay nagbabasa ng aklat ng medisina pero hindi pa siya nag-aral ng malalim. Ang laban na ito ay mapanganib. Sa elixir furnace ng panganay na anak ng pamilya Su ay lumalabas ang isang nakakapreskong samyo. Ang panganay na anak ng pamilya Su ay eksperto sa paggawa ng elixir. Ang kanyang elixir ay maaaring magpahaba ng buhay o magligtas ng buhay sa matinding panganib. Tayo'y suminghot ng marami. Tiyak na makabuti sa katawan. Tingnan mo ang elixir furnace ni Ginoong Daniel de la Cruz. Ilang sandali na ang lumipas, walang anumang kilos. Kaya ba niya? O baka naman, may bagong taktika ang pamilya Wu? Mukhang sira na ang elixir na ito. Pumili ng halamang gamot na walang dumi, painitin ang hurno upang simulan ang paggawa ng elixir. Pagbalanse ng tubig at apoy, hiwalay ang malakas at mahina. Kapag tapos na ang elixir, huwag pabayaan. Hindi ko alam kung ang kanyang matigas na ulo ay maiintindihan ba. Ano ang kanyang sinasaulo? Wala na akong pakialam. Sa huli, lahat ay itinuro ng aklat. Kapag inilagay ito, ang 5 elemento sa loob ng hurno ay magkakalaban. Tiyak na magreresulta sa pagkabigo ng elixir o maging sanhi ng pagsabog ng elixir furnace. Daniel, tumigil ka. Daniel, tumigil ka. Wala naman sigurong malaking problema, di ba? Lahat ay sinunod lang sa libro. Ano itong ginagawa? Ginoong Miguel Suarez. Ayaw mo ba kaming makaamoy? Ito ay pagpapanatili ng enerhiya gamit ang halaman na naglilinis ng maruming hangin. Tinatakpan ang furnace ng paggawa ng elixir. Tinitiyak nito ang matatag na daloy ng 5 elemento sa loob ng furnace. Pinapanatili ang enerhiya ng furnace para maiwasan ang pagkawala ng enerhiya ng gamot. Batang probinsya, marami ka palang alam. Mukhang ang inyong pamilya Huo ay hindi lahat ng mga salinlahi ay walang kwenta. Iba-iba lang ang husay. Tapos na ang ikalawang laban. Parehong panig. Sunod-sunod.
Buksan ang furnace. Ito ay siyam na pagbabagong elixir ng buhay. Mabuti. Ngunit limitado ang paggawa. Ito ang pinakasimpleng bersyon. Gayunpaman, sapat na para sa ordinaryong sakit. Ang elixir na ito ay may perpektong loob, makinis at makintabang ibabaw, parang isang piraso ng mamahaling puting jade, walang kahit anong depekto sa buong katawan, parang nagtataglay ng walang hanggang buhay. Ito ay dahil sa tamang init na kontrol upang makamit ang ganitong epekto. Ako ay interesado. Itong ang pangalawa sa pamilya Huo, ano ba ang ginawa niya? Ginoong Suarez, ang iyong elixir. Ikaw? Ako hindi. Sinusunod ko naman ang bawat hakbang sa libro. Bakit ganito? Ginoong Daniel, wala ka man lang pangunahing kasanayan sa paggawa ng elixir at sumabak ka sa laban. Ikaw ay walang respeto sa medisina. Ginagawa mong laro ang arena. Ikaw, Ang hindi nakikinig sa nakatatanda magsisisi sa huli. huling laban. Ang tema ay pag-alis ng lason. Bawat panig ay magpapadala ng isang tao sa arena. Huling laban, tiyak na mananalo ang pamilya Su ngayon. Ang klinika ng pamilya Huo ay mapapa sa aming mga kamay. Hindi pa nagsisimula ang laban. Huwag masyadong magsalita ng malaki. Ginang de la Cruz, hinahangaan ko ang iyong tiwala sa sarili. Pero gusto mo bang malaman? Ano ang huli kong baraha? Ang taong ito ay Si Silas. Tama siya, ang Panginoon ng libu-libong lason. Si Silas ay ipinanganak sa pamilya ng mga dalubhasa sa lason at naging alagad ng mangkukulam ng Miao Jiang. Siya ang walang kapantay hari ng lason ngayon. Pamilya ng mga dalubhasa sa lason kailan, lumitaw ang angkan na ito. narinig ko, noong 13 taong gulang si Silas, pinatay ang kanyang pamilya ng misteryosong organisasyon. Nakaligtas siya dahil sa kanyang sining ng lason. Hindi ko inaasahan na si Silas ay sasama sa pamilya Su. Kung ganoon, sa laban na ito wala ba tayong tsansa? Ginoong Ricardo, pinapayuhan ko kayo na sumuko na lang. Hayaang ang pamilya Su na nagnakaw ng aming aklat ng medisina upang mabuhay hanggang ngayon ay sumuko sa amin. Nakatawa. Ikatlong laban. Bawat panig ay kailangang mag-alis ng lason sa kunehong may uod ng kulam. Walang limitasyon sa sangkap at paraan. Ang unang makapag-alis ng lason ay panalo. Suputi ka, Pinuno ng pamilya. Sa laban na ito, ako ang sasabak. Alana, alam kong magaling ka, pero sa huli, kakabalik mo lang sa pamilya Huo. Ang laban na ito ay may kinalaman sa pag-iral ng pamilya Huo. Hindi ko kayang hayaan kang pasanin ito. Ginang. Sa laban na ito, ako ang sasabak. Presidente ito ay ang alitan ng pamilya Huo at pamilya Su. Ang Ginang de la Cruz ay apelidong Shendati. Siya, na hindi kasapi sa pamilya. May karapatan bang tumayo rito? ito. Paano? Ang pamilya Su ay kumikilala lamang sa mga taong may apelyidong Su. Hindi ba ang iyong ina, pagkatapos mag-asawa sa inyong pamilya Su, nakalimutan na ba ang kanyang sariling angkan? Ikaw, kahit anong pamilya, kung gusto magpatuloy ng salinlahi, ang aasahan ay kaming, mga babaeng hindi kasapi sa pamilya. Paano? Ang pamilya Su ba ay ganoon? Dahil lamang iba ang apelyido, ang mga babaeng nag-asawa sa pamilya Su, itinuturing na mga dayuhan, isang pamilyang nakalimot sa pinagmulan? Ang galing ng bibig mo. Hindi ko lang alam kung matatalo ang buong angkan ng inyong pamilya Huo. Sisira sa sariling mga kamay, bubulag sa sariling mga mata. Tingnan natin kung kaya mo pa bang magsalita ng mahaba-habang talumpating ito. Ikatlong laban. Simulan na ang laban.
Ang ginamit ni Ginang de la Cruz bagamat pawang mga halamang panlunas ay walang silbi sa lason ng kulam na ito. Ang lason ng uod ng kulam ay iba sa karaniwang lason. Kailangan munang pigilan ang lason, tipunin sa isang lugar, at sa wakas, gumamit ng matitinding halamang gamot upang ilabas ang lason. Gumagamit siya ng mga halaman upang bumuo ng pormasyon ng panlunas. Kahit na mailabas ng paraang ito ang lason ng kulam, ngunit ang inaakit nito ay ang enerhiya ng lahat ng naririto. Walang pakialam sa kapakanan ng iba. Napakasamang pamamaraan. Umatras upang hindi masaktan. Hindi mo alam ang iyong lugar. Bola lang ang galing mo. At gusto mong makipagkumpetensya kay Silas? Talagang sobra kang mayabang. Ni hindi ka man lang miyembro ng pamilya Huo, syempre hindi mo naiintindihan kung ano ang tunay na sining ng medisina. Gumamit ako ng dekalidad na halamang gamot, pero wala itong epekto. Alam ni Ginang de la Cruz. Ang pagkilos na ito ay walang silbi. Ginang. Ginang de la Cruz, ito ay ililipat ang lason ng kulam sa sarili mo. Para protektahan ang pamilya Huo. Sa laban na ito, hindi ako maaaring matalo. Ginang, huwag. Ginang de la Cruz. Ito ay pag-alis ng lason gamit ang sarili. Ngunit ang taong nalason ng kulam, hindi makakalampas ng isang araw. Ito. Ang ginawang ito ni Ginang de la Cruz ay talagang sinampalang mga dahil sa hindi kabilang sa pamilya, mukha ng mga nang-aasar. Ang lason ni Silas, tila lahat ay naalis na. Para sa kanya, ito ay madali lang. Mukhang ngayon ang klinika ng pamilya Huo ay ibibigay na sa iba. Ate, Hindi ko inaasahan na pagkalipas ng isang siglo, ang pamilya Huo ay mayroon pa rin ganitong matapang na tao. Hindi nag-atubiling gamitin ang sariling buhay upang protektahan ang buong angkan. Ito ay napakadakilang layunin. Huwag kang mag-alala. Narito ako. Walang mangyayaring masama sa pamilya Huo. Pagsira sa sarili. Ay, Ginang, ito ay nalason. Alana Santos, Ginang, hindi pa tapos ang laban. Kailangan mong tumayo ng matatag. siya ay nag-aalis ng lason sa akin sa pamamagitan ng enerhiya. Ginang, huwag kang mag-alala. Narito ako. Hindi tayo matatalo sa laban na ito. Nawala na ang lason ng kulam. Ang bilis naman. Talaga namang hindi ka nagpabaya, Panginoon ng libu-libong lason. Ang kuneho na ito ay bumalik na sa dati, para bang hindi pa nalason. Ang pamilya Wo ay nag-alis ng lason. Inilipat nila ang lason sa kanilang sarili. Ngayon ay nanganganib ang kanilang buhay. ang laki naman ng agwat. Tapos na ang laban. Ipahayag mo na. Ipinapahayag ko, ikatlong laban, panalo ang pamilya Su. Ang klinika ng pamilya Huo ay pag-aari na ng pamilya Su. Sinabi ko na sa inyo mula pa sa simula. Anong laban sa arena? Lahat ay kalabisan. Ang kalagayan ng pamilya Huo ngayon. Imposible talaga na makipagkompetensya sa pamilya Su. Pamilya Huo. Ngayon, tiyak na mapapasa atin ang pamilya Huo. Kayo lahat. Bulagin ninyo ang inyong mga mata. Ginang de la Cruz. Kanina, hindi ba ang yabang mo? Ngayon, bakit hindi ka makapagsalita? Sumusunod sa pusta, tuparin na ang pusta, at dalhin ang inyong mga walang kwentang tao na ito at lumabas. Hindi kaya ang pamilya ng manggagamot sa loob ng isang siglo na pamilya Huo ay pawang isang grupo ng mga taong walang bayag? Sumusunod sa pusta, paumanhin pinuno ng pamilya, mga ninuno ng pamilya Huo. Ako ay walang silbi. Ang klinika ng pamilya Huo na isang siglo ay natalo sa kaaway na pamilya Su. Karapat-dapat akong mamatay. Wala akong mukha na humarap sa mga ninuno ng pamilya Huo. Pinuno ng pamilya.
Paumanhin. Ginang. Sino ang nagsabing natalo tayo? Alana Santos, alam ko ayaw mong tanggapin ang katotohanan, pero natalo tayo, wala nang magagawa. Ang pamilya Huo ay may salita, tatanggapin ang pagkatalo. Huwag kang matakot. Pinuno ng pamilya, tiyak na protektahan kayo mga bata. Hindi. Ibig kong sabihin, ang lason ng kuneho niya, hindi tuluyang naalis. Ano? Anong kalokohan ang sinasabi ng batang babae? Ang pamilya Huo ba ito ay ayaw tanggapin ang resulta ng gugulo lang, di ba? Tingnan mo ang kuneho mo. Ito, paano nangyari ito? Gumamit ka ng mga halamang gamot para gumawa ng array. Hinugot mo ang key ng mga naroroon para alisin ang lason sa kuneho. Lason ng kulam, akala mo walang makakapansin. Ang pamamaraang ito, lubhang nakapipinsala sa haba ng buhay ng mga taong naubusan ng chi para manalo ka. Talaga namang wala kang pakialam sa buhay ng iba. Ano sinira niya ang ating haba ng buhay? Kaya pala kanina bigla akong nakaramdam ng hindi maganda. Siya pala ang may gawa. Pero huwag kayong mag-alala. Pinigilan ko ang array niya. Kaming mga taga-Huo ay hindi nasaktan kahit kaunti. At dahil dito, ang chi na dapat niyang tipunin ay hindi sapat. Kaya hindi tuluyang naalis ang lason. Ako ay natuklasan ng isang batang babae. Kung gayon, ang aking pagsasanay sa loob ng maraming taon ay magiging isang biro na lang. At ang lason ng kulam sa kuneho ay napunta lahat sa katawan ni Ginang de la Cruz. Nalimas na ang lason, maaaring suriin mismo ng presidente. Totoo nga ito. Kung gayon, ang round na ito ay dapat sa pamilya Huo. Imposible. Silas, hindi ba ikaw ang hari ng lason? Gumastos kami ng malaki para dalhin ka sa pamilya Su at pinakita pa sa iyo ang isang aklat ng medisina na hindi dapat makita ng isang tagalabas. At natalo ka na lang sa babaeng ito. Bilisan mo, humanap ng paraan upang maibalik ang lahat. Tapos na ang laban. Nakatakda na. Ako ay lubos na sumasang-ayon. Tatanggapin ang pagkatalo. Kinong Mateo Suarez. Kayo, kumpletuhin ninyo ito sa inyong sarili. Alana, nakilala mo pala ang mga taktika ng hari ng lason. Talaga kang aming tagapagligtas ng pamilya Huo? Ikaw ang tagapagligtas ng aming pamilya Huo? Ginang de la Cruz, ang lason ng kulam sa iyong katawan ay na-neutralize ko sa pamamagitan ng paglilipat ng enerhiya. Ang iyong katawan ay nagtitiis ng lason ng kulam. Hindi dapat masyadong ma-excite. Maestro, sa murang edad mo, kaya mong tuklasin ang aking dekadang teknik. Ang pamilya Huo, talagang puno ng mga nakatagong talento. Hindi naman ako hanggal. Nakikiusap akong maging mag-aaral mo. Talagang matagal nang nabubuhay, makakakakita ng kahit ano. Ang hari ng lason ay yumuko sa isang baguhan na walang karanasan bilang guro. Dati akong pinagtaksilan ng isang alagad. Mula noon, ay nanumpa na hindi natatanggap ng alagad. Kung talagang gusto mong pumasok sa pamilya Huo, dapat kang sumailalim sa pagsusulit. Magsisimula ka sa pinakapangunahing paglilinis. Pumapayag ka ba? Oo, pumapayag ako. Basta matututo ako ng tunay na kakayahan. Hayaan mo akong maging alipin. Pumapayag din ako. Anong ginagawa ninyo? Bakit pa kayo nag-aatubili? Natatakot bang tuparin ang taya? Ginoong Ricardo de la Cruz, ang pangyayari ngayon ay aking pagkakamali. Ngunit alam ko kayo ay laging mabait at mapagpatawad, mapagbigay at mapagpatawad, pakiusap. Ginoong Mateo Suarez. Ang isang doktor ay may mabuting puso. Ang aming pamilya Huo ay may mabuting asal. Hindi namin itutulak ang sinuman sa kamatayan. Ngunit mula ngayon, ibabalik ng pamilya Su ang aklat ng medisina ng pamilya Huo at dapat silang permanenteng tanggalin sa larangan ng medisina. Hindi nagagamit ng sining ng medisina. Umalis na kayo. Tatay, Lolo, Alana, ang pamilya Su ay may hawak ng aklat ng medisina. Nakahanap ka ng paraan upang talunin sila. Para bang alam mo bawat salita ng aklat ng medisina? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano talaga ang nangyayari? Mahilig lang akong magbasa ng aklat ng medisina. Medyo marunong lang akong umangkop. tatay, tayo ay natalo. Kailangan ba talagang ibalik ang aklat ng medisina sa pamilya Huo? Hindi. Miguel. Agad. Mula sa aklat ng medisina, kuhanin ang mga reseta. Ibigay sa pabrika ng gamot gumawa ng
isang batch ng elixir kahit na ang pamilya Huo makuha ang aklat ng medisina walang silbi. Tatay, Sa bagay na ito, tayo? Ama, Klinika ng pamilya, sumalapit nang ilabas ang epektibong gamot. Ngayon, paunang bili lang ng 50,000 pesos. Pamilya, Su, wala talaga silang moral na hangganan. Kumikita pa sila sa pera ng mga pasyente bilang kapwa manggagamot. Talagang para sa kanila, ako'y nahihiya. Pinuno ng pamilya. Pakiusap, ibigay ang mga reseta na ito sa mga institusyong medikal para sa pananaliksik ng bagong gamot. Hindi ba ito ang paggamot mula sa aklat ng medisina? Hindi. Ang mga reseta sa aklat ng medisina ay mula daan-daang taon na ang nakalipas, kaya may mga kakulangan ito. Kung mananatili sa luma ay mauuwi lamang sa pagkakulong. Sa mga araw na ito, sumangguni ako sa modernong medisina at ako mismo ang bumuo ng reseta na ito. Kung ang atin ay mailabas ng mas maaga ang pera ng mga pasyenteng ito ay hindi mapupunta sa pamilya Su. Sige. Ibibigay ko agad sa institusyong medikal para pabilisin ang pananaliksik. ang klinika ng pamilya Su ay iniimbestigahan dahil sa pagbebenta ng mamahaling gamot at haharap sa pagkabangkarote. Ang bagong epektibong gamot ng pamilya Huo ay ilalabas. Naabot kaya ang presyo? Maraming pasyente ang pumila para bilhin ang milagrosong gamot na nagliligtas ng buhay. Hindi ko inaasahan na sa huli, ako ay nagkaroon ng malubhang sakit. Ngunit ang pamilya Huo ang nagligtas sa akin. Pamilya Huo, ang sakit ng pamilya sa loob ng isang siglo ay naalis na. Simula ngayon, lahat ay susunod sa aral ng ninuno gamit ang sining ng medisina ng pamilya Huo upang gamutin ang lahat ng tao sa mundo. Kayang gamutin ng manggagamot ang sarili. Maaaring baguhin ang kapalaran. Mga magulang mga ninuno ng pamilya Huo. Pamilya Huo, napangalagaan ko ito.